Kabanata 1801. Personal na vendetta. Julie hurriedly sent Nicole and Clayton upang hindi sila maging isang paningin sa set. Sa bintana, napanood si Harvey sa pagkamangha. Itinuwid ni Nicole ang kanyang likod ng bahagya, na nagpakita sa kanya ng kaunting tiyan. Bagaman mula sa likuran, hindi naiiba si Nicole. Maingat na protektahan ni Clayton ang baywang ni Nicole. Ang mag-asawa ay tumingin sa isa't isa at ngumiti. Binuksan ni Clayton ang pintuan ng kotse para kay Nicole at maingat na tinulungan siyang makapasok na parang nag-aalaga siya ng isang hindi wastong tao. Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumabog sa mga mata ni Harvey. Sobrang iniisip niya. Ang eksenang iyon ngayon lamang at ang anggulo na iyon ay mukhang buntis si Nicole. Ngunit paano ito magiging? Maaaring ito lamang ang anggulo niya. Si Harvey ay isang artista, kaya paano siya madaling maniwala? Sa kotse, pinili ni Nicole ang isang kanta na gusto niyang makinig. Kumuha siya ng isang tangerine na inilagay sa gilid at dahan-daang sinilip ang balat. Ang mga tangerines na binili ni Clayton ay mukhang sariwa, makatas, at napaka-nakatutokso. Sinulyapan ni Clayton si Nicole habang ang halimuyak ng tangerine peel ay mabilis na kumalat sa kotse. Tumahimik siya. Maaari ba akong magkaroon? Malalim at mainit ang boses niya. Ngumiti si Nicole, kumuha ng isang hiwa, at inilagay sa kanyang bibig. Binuksan ni Clayton ang kanyang bibig at kinagat ito. Hindi niya sinasadyang bit ang daliri ni Nicole. Sa sandaling hinawakan ng kanyang dila ang kanyang daliri, naramdaman ni Nicole na ang kanyang katawan ay manhid at tingling na parang nakuryente siya. Nicole quickly retracted her hand and looked at him warily. Ang taong ito ay hindi kumilos kahit na nagmamaneho. Pinakawalan ni Clayton ang isang mababang chuckle. Naging pula ang mukha ni Nicole. Dali-dali niyang pinalamanan ang kanyang bibig ng tangerine. Ito ay talagang makatas, matamis, at medyo maasim. Bumantong hininga siya. Kung alam kong masarap ito, bibigyan ko si Julie ng iilan upang makakain siya sa kalsada. Si Clayton ay nakatuon sa pagmamaneho. Ang kanyang side profile ay napakagwapo at sexy, na may isang hindi maipaliwanag na amorous vibe. Dapat mo ring bigyan ng kaunti kay Harvey, ha? Tumingin si Nicole sa likod at sinabing, ngunit walang maywan. Tumbok niya at walang pakiramdam na mali dito. Nang mapansin niya na hindi patuloy na nagsasalita si Clayton, bigla siyang natanto ng isang bagay and leaned closer. Ano ang ibig mong sabihin dito? Bakit bigla mong nabanggit si Harvey? Clayton coughed. Sinasabi ko lang. Hindi ba siya maaaring pag-usapan? Siyempre, maaari. Maaari kang maging seloso sa lahat ng gusto mo, ngunit walang akong kasalanan. Nagkibit-balikat si Nicole at inilantad ang mga saloobin ni Clayton sa isang iglap. Ang mga mata ni Clayton ay may tinging pagtawa. Si Harvey ay isang taong napakamayisip sa negosyo, ngunit nakakalungkot na siya ay nagsimula ng huli. Siya rin ay nasa industriya ng libangan, kaya't napakaraming mga limitasyon. Iminumungkahi ko na baguhin mo ang estilo para sa susunod na tagapagsalita. Nagtaas ng kilay si Nicole. Si Clayton ay hindi kailanman nakagambala sa mga gawain ng Stanton Corporation, gayunpaman ginagawa niya ang mungkahi na ito. Mr. Sloan, itinuturing bang paghabol sa isang personal na vendetta sa ilalim ng guise ng negosyo? Mahinahon na sinabi ni Clayton, hindi talaga. Pamilya tayo pagkatapos ng lahat. Tumawa si Nicole. Ang musika sa kotse ay nakapapawi. Ang ilaw ay pumasok sa bintana, na naging kaakit-akit si Nicole. Nais lamang niyang i-renew ang kontrata, ngunit hindi ako sumasang-ayon dito. Back then, ginugol namin ang labis na pagsisikap na itaguyod siya. Hindi sa banggitin, ang aming mga produkto at ang kanyang pagpoposisyon ay hindi masyadong angkop. Ang mga mata ni Clayton ay naiilawan. Sa tingin mo rin. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko na iisipin ko ito. Ngunit sa palagay ko ang pagpoposisyon ng aming susunod na produkto ay maluho na mataas na fashion. Hindi namin kailangan ng trapiko, kaya hindi masyadong angkop na makakuha ng isang tagapagsalita mula sa industriya ng libangan. Tumanggo si Clayton. Tama ka. Gayunpaman, hindi inirerekomenda ni Clayton ang isang kandidato para sa susunod na hakbang. Naghintay ng ilang sandali si Nicole, ngunit walang pagpapatuloy. Tumingin siya kay Clayton sideways at inalog ang kanyang ulo na walang magawa habang tumatawa siya. Si Clayton ay talagang hindi nagmamalasakit kay Harvey.
Maaari pa niyang mapupuksa si Eric Ferguson, kaya ang natitira ay isang piraso lamang ng cake. Gayunpaman, nadama ni Clayton ang isang alon ng galit nang makita niya ang ibang mga kalalakihan na nakatingin kay Nicole na may mga mata na may matalinong mga mata. Siyempre, hindi ipapakita ito ni Clayton sa harap ni Nicole. Kabanata 18:02. Ayaw ng gang na iyon. Si Nicole ay hindi nagpakita sa kanyang panlipunang bilog sa loob ng maraming buwan. Nawala siya mula sa pampublikong mata pagkatapos ng kanyang kasal at hindi man lang madalas pumunta sa opisina. Bagaman marami sa kanyang mga kasosyo sa industriya ang nakakaalam tungkol kay Nicole at Clayton, ang mag-asawa ay nagpapanatili ng labis na mababang profile. Lalo na matapos mabuntis si Nicole, hindi pinahintulutan siya ni Clayton sa mga okasyong panlipunan. Kaya, hindi maraming mga tagalabas ang nakakaalam tungkol sa pagbubuntis ni Nicole sa ngayon. Gayunpaman, hindi mahalaga. Wala rin si Nicole na maraming mga taos-pusong kaibigan sa bilog na iyon. Tanging ang kanyang malalapit na kaibigan ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Sa tuwing bumalik sina Yvette at Julie mula sa isang kaganapan, sasabihin ni Nicole tungkol sa pinakabagong sitwasyon. Nagustuhan din ni Nicole ang pakikinig sa kanilang mga kwento. Bumalik si Ian mula sa ibang bansa at nais na makipagkita sa kanila sa ilalim ng guise ng pagdalo ng isang kaarawan. Alam ni Clayton na nababato si Nicole. Tinulungan niya si Nicole na malampasan ang kanyang pagkabalisa at ipinadala siya ng personal. Bahagi ng kadahilanan na pinayagan ni Clayton si Nicole na dumalo ay ang lugar ng kanilang pagtitipon ay nasa tabi mismo ng pakikipag-ugnay sa hapunan ni Clayton. Ito ba ay nagkataon? Nang may padala ni Clayton si Nicole sa pintuan ng pribadong silid, tumatawa at nakikipag-chat si Yvette at Ian. Nang makita nila si Nicole na pumasok, kumaway sila kay Clayton upang umupo din. Ngumiti si Clayton, nagpunta upang uminom ng isang baso ng alak, at ipinaliwanag ang pasensya. Pupunta ako sa susunod na silid para sa isang sosyal na pakikipag-ugnay na tumawag sa akin kapag tapos na ako, pagkatapos ay pupunta ako at sisunduan siya. Mangyaring alagaan siya. Sinabi ni Yvette, huwag kang mag-alala. Sa palagay mo ba ay dinukot namin siya? Si Nicole ay hindi masigla. Nang makita niya si Ian nang nilagyan ang baso ng alak, nagpunta siya sa kanya. Carter, halos isang buwan ka na sa ibang bansa. Ang mukha ni Ian ay tumigas, at tiningnan siya ng hindi paniniwala. Sa wakas, inunat niya ang dalawang daliri at naitama siya. 2 buwan na akong lumayo. Hinawakan ni Nicole ang kanyang ilong na walang tigil at lumingon upang hanapin si Julie. Lumabas si Yvette upang tumingin. Nang bumalik siya, ngumiti siya habang nakatingin kay Ian. Halos lahat ng mga batang talento ng Atlanta ay natipon sa silid sa tabi ng pintuan. Nandoon sina Clayton, Lance, at Kai. Si Julie, na nasa gilid, ay humawak ng kanyang baso ng alak at tumanggo ng mahinahon, na nagpapahiwatig na alam din niya ang tungkol dito. Tumahimik si Nicole. Hindi nakakagulat na pinili mo ang lugar na ito. Magaan ang pagngangalit ni Ian. Kaya ano? Ayaw ko ang gang na iyon. Kasama ko ang mga batang babae. Ni-roll ni Nicole ang kanyang mga mata. Si Ian ay naging matuwid sa sarili kung wala siyang kakayahan. Habang nagsalita sila, may kumatok sa pintuan. Pagkatapos, isang maislan na batang babae na may suot na puting damit na puntes ay lumakad. Nang makita niya si Ian, ang kanyang mga mata ay naiilawan. Pangalawang batang master. Ang kanyang malambot na tinig ay gumawa ng 3 kababaihan sa silid na nanginginig. Kung si Ian ay hindi kumaway sa direksyon ng pintuan, pinaghihinalaan nila na ang batang babae ay napunta sa maling silid. Pinalawak ni Yvette ang kanyang mga mata ng isang chismis na pagtingin sa kanyang mukha. Girlfriend mo ba yan? Tumawa si Ian. Magkaibigan lang kami. Dinala ko lang siya rito para masaya. Sa madaling salita, hindi siya kasintahan. Ang bawat tao'y ngumiti ng may alam at umupo sa talahanayan ng poker upang maglaro ng isang pag-ikot bilang pag-init. Naturally, ayaw ni Ian na makaligtaan ito at hinaplos ang kanyang mga kamay. Tumingin si Yvette sa paligid. Dahil nagdala ka ng isang kaibigan, makakakuha ako ng ilang higit pang mga tao upang buhayin ang mga bagay. Naisip mo ba? Nagkibit balikat si Nicole. Wala akong problema doon. Si Julie ay walang malasakit. Oo naman. Si Ian, syempre, ay walang karapatang magsalita. Bago siya sumagot,
Sinimulang tawagan ni Yvette ang kanyang mga kaibigan, isa-isa. Ang masarap na batang babae ay tulad ng isang maliit na puting bulaklak. Maingat siyang tumingin sa mga tao sa harap niya. Pangalawang iyong master, sino sila? Hindi mo ba ito ipakilala? Si Ian ay nag-shuffling ng mga card at nakaramdam ng kaunting inis na marinig ang kanyang tinig. Kaibigan ko sila. Hindi mo malalaman kahit na ipinakilala ko ito sa iyo. Kabanata 1803. Wala ka bang mga kamay? Ang mesla na batang babae ay nakaupo ng tuwid sa tabi ni Ian na nakayuko ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Ian na may malungkot na mga mata. Si Yvette, Julie, at Nicole ay nakataas ang kanilang mga mata upang kumuha ng isang silap. Una silang nakaramdam ng maayos, ngunit nakaramdam sila ng awkward na tinitigan ng ganyan ng babaeng iyon. Tila pinabayaan ni Ian ang batang babae dahil sa tatlo sa kanila. Nakita ito ni Yvette at ngumiti. Ian, bakit hindi mo aliwin ang kaibigan mo ng maayos? Pumunta ka sa kanya at bigyan ng mainom. Walang tiyaga si Ian na hinimas ang mga card at tiningnan ang masarap na batang babae. Maaari bang dumaan sa iyong sarili? Tumanggo ang batang babae. Di nagtagal, nagdala siya ng 5 baso ng alak. Ang boses niya ay matamis at malabo. Lahat, gusto ba ng inumin? Siya ay medyo mataktika. Ngumiti si Nicole. Hindi salamat, hindi ako umiinom. Si Nicole ay nakasuot ng isang maluwag na damit, kaya hindi makikita ang kanyang tiyan. Iginiit ng pinong batang babae na ilagay ang alak sa harap ni Nicole at hinikayat siya ng malaking pagsisikap. Miss, paano ka hindi iinom? Dapat kang higit pa o mas kaunti ang uminom ng kaunti. Sinabi ng pangalawang batang master na ang mga babaeng hindi umiinom ay Debbie Downers. Nang sinabi niya iyon, ang hangin sa silid ay naging stagnant. Sina Yvette at Julie ay nagbigay kay Ian ng isang makabuluhang sulyap. Ang sigasig ni Ian na maglaro ng mga cards sa ngayon ay ganap na napapahiya. Hindi ko pa nasabi iyon. Mabilis siyang tumingin kay Nicole. Kalmado si Nicole. Ngumiti siya at tumingin sa mga card. Okay lang. Magpatuloy ako. Hindi alam ng Maislan na batang babae kung ano ang nangyari at tiningnan si Ian ng mastuwid. May sinabi ba akong mali? Binigyan siya ni Ian ng isang malabo na hitsura. Isang pahiwatig ng pagkabagot ay sumambulat sa kanyang mukha. Tumayo siya, kinuha ang baso ng alak sa harap ni Nicole, at lumingon upang pumunta sa bar. Pagkatapos ay binigyan niya si Nicole ng isang baso ng sariwang kinatas na orange juice. Nakita ng Maislan na batang babae ang eksenang ito, at ang kanyang mga mata ay nag-flick. Pangalawang batang master, gusto ko ring uminom ng juice. Naupo na si Ian at tinanggal ang kanyang jacket. Naupo siya doon na naghahanap ng walang kabuluhan at nonchalant. Sinulyapan niya ang batang babae nang marinig niya ito. Wala ka bang kamay? Ang kanyang tono ay medyo malupit, at ang kanyang tingin ay malamig at malabo. Tumingin si Nicole kay Ian. Bakit ka masyadong nagsasalita? Hindi mo ba siya dinala dito? Ang lahat ay tumingin sa kanilang mga card at hindi ito pinapaubaya. Ang pinong batang babae ay tumingin kay Nicole tapos kay Ian. Tinikom ni Ian ang labi niya. Hindi siya nagpatuloy na nagsasalita ng cynically. Instead, he sounded a little aggrieved. Hindi ko siya inanyayahan. Iginiit niya na darating. Ang Maislan na batang babae ay bit ang kanyang mas mababang labi sa kahihiyan at naging mas aggrieved. Sa sandaling ito, may ingay sa pintuan. Ang isang pangkat ng mga tao ay nagtulak sa bukas ng pintuan at pumasok. Tumatawa sila, at ang silid ay biglaang naging buhay. Miss Quimby, bihira para sa iyo na mag-host ng isang partido. Ano ang okasyon? Miss Stanton, nandito ka rin. Hindi kita nakita sa mahabang panahon. Julie, nakita mo na ba si Harvey kani-kanina lamang? Nakakuha ka ba ng isang autograph na larawan? Ang Maislan na pansin ng batang babae ay iginuhit sa pangkat. Ang pangkat ng lalaki at mga kababaihan na dumating ay gwapo at maganda. Mukha silang matikas at may mga bag at alahas na hindi mura. Sa unang sulyap, ito ay isang bihirang pagtitipon ng mga elite. Kumpara sa kanila, ang Maislan na batang babae ay mukhang isang waitress. Gayunpaman, kailangang aminin ng batang babae ang pagkatalo dahil ang pag-uugali ng mga taong ito ay masyadong malakas. Lahat sila ay mayaman sa ultra. Sinalubong sila ni Ian at tiningnan ang kanyang mga card. Gawing komportable ang inyong sarili.
Sasamahan ko kayong lahat pagkatapos ng pag-ikot na ito. Si Nicole ay nakaupo doon nang hindi ipinakita ang kanyang tiyan, kaya hindi napagtanto ng lahat na siya ay buntis. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magpatugtog ng musika at nagsimulang makipag-chat, sumayaw, at kumanta. Ang pangkat na ito ng Gentry ay tinatrato ang pribadong silid na ito bilang isang KTV. Gayunpaman, walang nang-ahas na lumapit at pigilan sila. Kabanata 1804. Masamang soundproofing. Ang pribadong silid sa tabi ng pintuan. Ang pag-uusap ng isang pangkat ng mga elite ay biglang huminto nang marinig nila ang nakabibingi na musika na nagmula sa susunod na pintuan. Bagaman ang kanilang pag-uusap ay mukhang mababaw na nakaka-relax, maraming mga tukso at traps sa kanilang pabalik-balik na pakikipag-ugnay. Kaya, lahat sila ay labis na maingat. Nang marinig nila ang musika, lahat ay nagyelo. Ang isa sa mga boss ay nakatagpo ng sitwasyong ito sa unang pagkakataon. Agad siyang tumayo at mukhang galit habang tinawag niya ang waiter upang sipin ang mga tao mula sa silid sa tabi ng pintuan. Mahinahon na ngumiti si Clayton. Hindi na kailangang gumawa ng gayong pag-aalsa. Lahat ay magsaya, kaya't iwanan na natin ito. Tumanggaw si Lance sa kanyang ulo sa kasunduan. Oo. Kung hindi tayo lumala ng isang seryosong kapaligiran, mag-book tayo ng isang silid ng komperensya at hindi pupunta dito na naglalaro ng mga billiards. Pupunta ako at magpainit muna. Maaari kang lumapit kung nais mong maglaro. Tumayo si Kai at nagsimulang igulong ang kanyang mga manggas. Maglalaro ako. Dapat akong manalo ng isang pag-ikot laban sa iyo ngayon. Sino mang mawala ay kailangang uminom. Mahusay. Ang iba ay tumingin sa isa't isa. Ang sosyal na pagtitipon na ito ay biglang walang kinalaman sa opisyal na negosyo. Gayunpaman, alam din nila na ang mga taong ito ay napaka-impluwensya. Kung wala silang mga opinyon, ang iba ay may mas kaunti sa isang opinyon. Hindi nagtagal, dumating si Mitchell Crawford mula sa Ferguson Corporation. Si Mitchell ay mukhang isang propesyonal. Kumpara kay Kai at Clayton, na may mas casual na estilo, tila mas seryoso si Mitchell. Gayunpaman, nakangiti si Mitchell nang pumasok siya. Ang iba ay bumati kay Mitchell ng maayos. Mr. Crawford, huli ka na. Kaya, uminom ka. Uminom muna bago maglaro. Ngumiti si Mitchell at tumingin kay Clayton. Nakilala ko lang ang isang kakilala sa tabi ng pintuan na iginiit na pumasok ako para uminom. Talagang hindi ako tumanggi. Isang kakilala. Sino ang kakilala sa tabi ng pintuan? Ito ba ay isang lalaki o babae? Mr. Crawford, ito ba ay isang fling? May nagpalitan ng hitsura at tumawa. Pinch ni Mitchell ang tulay ng kanyang ilong at ngumiti ng maluwag. Ito ay Miss Stanton. Lahat ay agad na natahimik. Bigla, ang maingay na musika na nagmula sa susunod na pintuan ay tila hindi nakakainis pagkatapos ng lahat. Sa kabutihang palad, hindi nila nakuha ang waiter na sipin ang mga tao sa tabi ng pintuan. Kung hindi man, maaaring sila ang ma-kick out. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Pagkatapos lamang siya ay nagsasalita ng mahinahon. Tama. Nakalimutan ko na sa tabi lang niya ng pintuan. Maaari tayong pumunta at kumusta bago tayo umalis mamaya. Lahat ay agad na tumawa. Hindi natin dapat abalahin ang bakasyon ni Miss Stanton. Tama ka. Hayaan ang Miss Stanton na magsaya. Ang musika ay hindi iyon malakas. Lahat ito ay dahil sa hindi magandang tunog ng silid ng silid. Ang club na ito ay tiyak na may mga problema sa soundproofing, ngunit hindi ko talaga narinig ang maraming ingay. Tama. Magaan ang pag-snort ni Kai sa gilid. Kung alam ni Nicole kung gaano kalaki ang kanyang pangalan, marahil ay masisiyahan siya. Ang pribadong silid sa tabi ng pintuan. Dahil dumating ang mga bata na pondo ng tiwala na ito, ang masarap na batang babae ay ganap na nawala ang kanyang pakiramdam. Mas mahalaga, bigla niyang napagtanto na mula sa oras na siya ay pumasok, walang nagtanong sa kanya ng kanyang pangalan. Ang pagsasakatuparan na ito ay nagpabiye sa kanya. Nang si Ian ay tapos na naglalaro ng mga card, sumali siya sa iba para uminom. Ang taong nakaupo sa tapat ni Nicole ay isang familiar-looking trust fund kid, si Lumi Makinan. Tila nabigo siyang magsimula ng isang negosyo ng maraming beses. Dahil nawalan ng labis na pera si Lumi, natagpuan ng kanyang pamilya ang asawa mula sa parehong klase sa lipunan. Nag-aatubili si Lumi sa una,
Ngunit ang taong iyon ay may magandang background sa pamilya at mula sa hukbo. Mukha rin siyang gwapo. Kaya, sumang-ayon si Lumi with tears. Si Lumi ay nagpakasal lamang ng ilang araw na ang nakakaraan, gayunpaman she was out partying. Hindi mapigilan ni Nicole ngunit sumulyap si Lumi ng ilang beses pa. Tiyak na hindi mukhang isang bagong kasal si Lumi. Kabanata 1805. Hindi nakakagulat. Napansin ni Lumi Makinan ang hitsura sa mga mata ni Nicole at ngumiti. Nicole, nagpunta ako sa kafe sa ilalim ng iyong tanggapan para sa kape sa ibang araw, at narinig ko na nagbabakasyon ka. Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Bakit espesyal na pumunta si Lumi sa kafe sa Stanton Corporation para sa kape? Hindi ito nasa daan, di ba? Buntis ka ba? Lumapit si Lumi kay Nicole at bumulong. Tinikom ni Nicole ang labi. Ang musika sa silid ay nakakabingi, at walang gustong pumansin sa kanila. Sa pag-iisip na walang itago, tumanggo lang si Nicole. Nag-click si Lumi sa kanyang dila at hindi inaasahan na sumagot. Hindi nakakagulat. Nagtataka si Nicole. Hindi nakakagulat kung ano. Si Yvette at Julie ay tahimik din na lumapit at nagtanong ng magkakaisa. Hindi nakakagulat kung ano. Tiningnan ni Lumi ang tatlo sa kanila at itinuro sa kanila. Hindi nakakagulat na pipi ka. Naguguluhan si Nicole. Tumingin si Lumi sa paligid. Nang makita na walang sino man sa malapit, sumandal siya at marahang nagsalita. Narinig ko na maraming tao ang nagpadala ng mga kababaihan kay Ginoong Sloan upang makuha ang kanyang pamumuhunan. Ang mga walang awa na tao ay nakatingin kay Clayton ngayon. Nicole, kailangan mong maging maingat. Ang mga asawa ay mas malamang na manloko sa kanilang mga buntis na asawa. Kinurot ni Nicole ang kanyang mga browser at dahan-daang umupo ng patayo. Anong bagay na walang kaparirikan? Hindi ito pinaniwalaan ni Nicole. Si Julie at Yvette ay mukhang nababato at hindi naniniwala sa sinabi ni Lumi. Nagretort si Yvette. Dapat lang mag-alala tungkol sa iyong sarili. Kahit na ang iyong asawa ay nanloko sa iyo, hindi magloloko si Clayton kay Nicole. Tumanggaw si Julie. Tinikom ni Lumi ang labi niya. Naisip ko na hindi kayo maniniwala sa akin. Matapos niyang sabihin iyon, inilabas niya ang isang card at kinuha ang telepono sa tabi niya upang maghanap ng larawan. Kita nyo, ito ay patunay. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at nakita ang larawan sa telepono ni Lumi. Ito ay talagang Clayton. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang curvaceous na babae na mukhang medyo kakaiba. Ang babaeng ito ay nakatingin kay Clayton na sabik at masaya. Si Clayton ay kumukuha ng isang maliit na katanji tanging malita. Mukhang hinahawakan niya ito para sa babaeng iyon nang kunin niya ito mula sa paliparan. Ang larawang ito ay tiyak na hindi inaasahan. At least, hindi pa nakita ni Nicole ang babaeng ito na nasa tabi ni Clayton. Hindi rin niya nakita ang malita na ito dati. Malamig ang gilid ng profile ni Clayton, at hindi malinaw ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, matagumpay na pinukaw ng larawang ito ang pagkamausisan ng lahat. Bahagyang sumimangot si Julie. Saan mo nakuha ito? Siyempre, ito ay impormasyon ng Tagaloob. Hindi ko ito leak. Inalis ni Lumi ang kanyang telepono. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata. Ipadala mo sa akin ang larawan. Tumahimik si Lumi. Walang problema, ngunit, siyempre, may motibo si Lumi. Ni-roll ni Yvette ang kanyang mga mata. Kung hindi man, bakit magiging mabait si Lumi? Kung nais ni Lumi na pukawin ang ilang problema at mangotsa kay Nicole, ang larawang ito ay maipasa sa ngayon. Hindi ito ipinasa ni Lumi dahil nais niyang makipagpalitan kay Nicole. Ang reaksyon ni Nicole ay labis na mapurol. Ano ito? Habang nagsalita si Nicole, itinulak niya ang card sa harap niya. Nanalo ako. Ang iba pang tatlong kababaihan ay hindi nagsasalita. Masyado walang silang pag-iingat. Kinuha ng tatlong kababaihan ang kanilang mga chips at ibinigay ito kay Nicole. Nang ito ay turn ni Lumi, siya ay nagbuntong hininga at sinabi na hindi sinasadya, well, sa palagay ko ay patas lamang para sa iyo na manalo ng isang laro ng card kung mawala ka sa pag-ibig. Ang pahayag na ito ay ginawa ang iba pang tatlong kababaihan na shoot ng mga dagger ni Lumi. Tinikom ni Lumi ang labi niya. Well, wala akong ibang ibig sabihin. Tulad ng alam mo, kamakailan lamang ay nabigo akong magsimula muli ng isang negosyo. Ang tatlong kababaihan ay hindi makakatulong ngunit tumawa.
Sinabi ni Yvette, nagsimula ka na ba ng isang matagumpay na negosyo? Sinimulan mo ang iyong negosyo noong ikaw ay nasa paaralan, di ba? Naaalala ko na ang iyong pamilya ay medyo mayaman noon. Nang maglaon, gumugol ka ng maraming pera sa iyong negosyo na ang iyong pamilya ay patuloy na bumaba. Nakaramdam ng insulto si Lumi nang mabanggit ito sa publiko. Magiging matagumpay ito sa lalong madaling panahon. Kabanata 1806. Hayaan siyang gabayan mo ako. Sinabi ni Julie, kaya ano? May kinalaman ba ang bagay na ito sa iyong nabigo na pakikipagsapalaran sa negosyo? Tumanggaw si Lumi at tiningnan si Nicole ng masigla. Siyempre, narinig ko na si Clayton ay isang mahusay na mamumuhunan. Lahat ng namuhunan niya ay hindi kailanman nawalan ng pera. Siya ay isang visionary at isang henyo. Maaari mo ba siyang gabayan? Tumingin si Nicole kay Lumi nang walang pagsasalita at naisip, iyon lang. Hindi mapigilan ni Yvette ngunit nag-snicker. Gamit ang maliit na kapital mo, mas mabuti mong panatilihin lamang ito upang bumili ng mga handbags. Hinaplos ni Lumi ang kanyang mga kamay. Mayroon akong pera ngayon. Saan mo nakuha ang pera? Hindi ka ba pinigilan ng iyong mga magulang mula sa pagsisimula ng isa pang negosyo? Si Lumi ay mayabang na itinaas ang kanyang baba. Ang aking asawa ay may pera. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng $200 milyon sa isang taon upang magsimula ng isang negosyo. Kung nawala ako sa lahat, hihintayin ko lang hanggang sa susunod na taon upang magsimula ng isa pang negosyo. Sa ganoong paraan, maaari kong subukang muli bawat taon. Ang mga sulok ng mga labi ni Yvette at Julie ay umiikot. Sinabi ni Nicole, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nalaman kong ang salitang entrepreneurship ay isang derogatory term. Ngumiti si Lumi. Kaya, makukuha ka ba si Clayton upang gabayan ako? Natahimik si Nicole habang ibinaba ang kanyang ulo upang gumuhit ng isang card. Si Lumi ay walang ibang pagpipilian kundi upang ipakita sa kanyang trump card at ipadala si Nicole ang larawan. Okay lang ba ito ngayon? Ngumiti si Nicole. Mahusay. Ngunit kailangan kong bigyan ng babala sa iyo na ang pamumuhunan ay mapanganib. Dapat kang maging labis na maingat kapag namuhunan ka sa anumang industriya. Maaari ko lamang sabihin sa iyo ang mga patlang na kasalukuyang balak ni Clayton na mamuhunan, ngunit hindi ko masiguro na gagawa ka ng pera mula sa kanila. Tumalon si Lumi. Mahusay, walang problema. Hanggat malaman ni Lumi ang tungkol sa direksyon ng pamumuhunan ni Clayton, naramdaman niya na siguraduhin na bagay. Sumulat si Nicole ng ilang mga salita sa isang piraso ng papel at ibinigay ito kay Lumi, na kinuha ito ng parehong mga kamay tulad ng siya ay may hawak na kayamanan. OMG! Umiling-iling sina Yvette at Julie nang walang pag-aatubili. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Kahit papaano, ang masarap na batang babae na inanyayahan ni Ian ay dumating na may isang baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay isang maliit na pula na para bang siya ay umiyak lamang. Anong pamumuhunan ang pinag-uusapan mo? Maaari ba akong mamuhunan? Ngumiti si Lumi, maingat na inilagay ang papel sa kanyang bulsa, at tiningnan ang batang babae ng lantaran. Oo naman, kaya mo. Kung gayon, magkano ang gastos? Sumimangot si Lumi. Ang isang konserbatibong pagtatansya ay magiging $200 milyon sa isang taon upang magsimula. Ang mukha ng batang babae ay naging mapatla habang siya ay natigilan sa figure na ito. Kinagat niya ang mas mababang labi. Oh, kalimutan mo ito. Baka wala akong sapat na pera. Hindi napansin ni Lumi ang ekspresyon ng batang babae at nagtaas ng kilay. Hindi ka maaaring kumuha ng $200 milyon. Kung gayon hindi ka dapat mamuhunan. Mabuhay ka lang ng magandang buhay. Nadama ng Maislan na batang babae na si Lumi ay nanunuya sa kanya, kaya't namula siya sa kahihiyan at lumingon upang tumakas. Lumilok sa likod ng batang babae sa pagkamangha. Sino ang babaeng iyon? Sobrang bastos niya. Nagtaas ng kilay si Nicole. Carters. Kaibigan. Tumawa si Yvette. Masyado ka lamang pragmatiko. Sino ang maaaring kumuha ng $200 milyon na tulad nito? Sa palagay mo ba ang lahat ay katulad mo? Tinikom ni Lumi ang kanyang mga labi at mukhang walang malasakit. Hindi siya nagkaroon ng maraming mga pitfalls sa buhay. Ang kanyang pinakamalaking sagabal ay ang kanyang pagkabigo sa pagsisimula ng isang negosyo. Gayunpaman,
Nasanay na siya sa pagkabigo pagkatapos ng lahat ng mga oras na iyon. Kaya, binuo ni Lumi ang isang walang muwang na karakter. Nangyari siyang mag-asawa ng maayos, kaya't may kaunting pakikiramay siya sa iba. Itinaas ni Lumi ang kanyang mga mata upang tumingin kay Nicole at interesado sa tsismis. Kaya, ano ang gagawin mo? Diborsyo siya. Nagulat si Nicole. Bakit ako makakakuha ng diborsyo? Niloko ka ng asawa mo. Bakit hindi ka nakakakuha ng diborsyo? Paano mo ito tiisin? Pinigilan ni Nicole ang galit sa kanyang puso. Ito ay isang larawan lamang, kaya hindi na kailangang pumutok ito sa proporsyon. Nag-aalala ka ng sobra. Kabanata 1807. Makakakuha ka ba ng diborsyo? Matapos si Nicole na magsalita, naramdaman niya ang sanggol sa kanyang sinapupunan na gumalaw ng kaunti. Galit din ang sanggol. Mapatla ang mukha ni Nicole. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, huminga ng malalim, at huminahon. Ang paggalaw sa kanyang tiyan pagkatapos ay nawala. Sinulyapan ni Julie si Lumi at hindi maiwasang magsalita para kay Nicole. Lumi, nag-asawa ka ng mas mababa sa isang buwan kaya bakit pinayagan ka ng asawa mo sa pagdiriwang? Hindi ba dapat kayong dalawa ay nasa iyong honeymoon? Nagbago ang ekspresyon ni Lumi. Agad siyang mukhang malungkot at nabigo. Nagpunta siya sa ibang bansa sa isang paglalakbay sa negosyo. Magtatagal siya ng halos 1 taon bago babalik. Hindi maiwasang tumawa si Yvette. Niloloko ba siya o ikaw? Tumigas ang mukha ni Lumi. Walang paraan. Sok-sok. Ito ay isang alyansa sa kasal. Dahil walang pagmamahal sa pagitan ninyong dalawa, ang pagdaraya ay moral, di ba? Ngunit kung talagang niloko ka niya, makakakuha ka ba ng diborsyo? Itinapon ni Yvette ang tanong pabalik kay Lumi. Ibinaba ni Lumi ang kanyang ulo sa katahimikan at hindi gumawa ng tunog. Ang kalungkutan at kagalakan ay hindi magkasama. Itinaas ni Yvette ang isang kilay at tiningnan si Nicole, na nag-sign kay Nicole na ipaghihiganti siya. Yumuko si Nicole at ngumiti. Medyo komportable siya. Gayunpaman, si Nicole ay nasa mababang espiritu dahil sa larawang iyon. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at nais na ipadala ang larawan kay Clayton, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siya laban dito. Lubos siyang naniniwala na hindi siya ipagkanulo ni Clayton. Gayunpaman, hindi pa rin siya komportable na makita ang eksenang ito. Bigla, narinig nila si Ian at ang batang babae na nagtalo na hindi kalayuan. Kahit na nakakabingi ng musika, maririnig pa rin nila ang mga ito. Andyan ang mga kaibigan mo at hindi mo ako iginagalang. Pinag-uusapan nila ako at tumingin sa akin, at hindi ka tumayo para sa akin. Si Ian ay medyo may sakit ng ulo. Imposibleng. Totoo ito. Sila ang iyong pinakamatalik na kaibigan, ngunit hindi nila ako pinapahalagahan. Hindi sa banggitin, hindi nila ako ipinakita sa akin ng anumang paggalang. Naiinis si Ian at itinulak ang braso niya na kumapit sa kanya. Naguguluhan siya. Hindi nila ako iginagalang, kaya bakit nila igagalang ka? Alam kong imposible para sa kanila na pinaglaruan ka. Don't overthink things and be so full of yourself. Gayun din, sinabi ko sa iyo na sila ang aking mga kaibigan. Lahat tayo ay nagsasaya, kaya bakit ka nagmamalasakit sa paggalang? Mayroon bang pangangailangan upang makilala ang aming katayuan sa lipunan when we're out partying? Ang maislan na katawan ng batang babae ay nanginginig habang nakatayo siya doon. Mukha siyang natalo at mapatla. Nabigla siya sa mga sinabi ni Ian. Ako. Hindi ko pa nakita ang mga kaibigan na ito. Ang aking mga kaibigan ay napakamagalang sa iyo at alagaan ka sa bawat pagliko. Ginagawa lamang nila iyon para sa aking kapakanan. Ang iyong mga kaibigan ay hindi mo ako iginagalang dahil hindi mo ako pinapahalagahan. Hindi mo rin ako ipinakilala sa kanila ng maayos. Iyon ang dahilan kung bakit hinahamak nila ako ng sobra. Si Ian ay walang pasensya na pinakawalan ang kwelyo ng kanyang shirt. Mukhang isang matuno na batang master habang siya ay tumawa ng basta-basta at walang ingat. Ano ang relasyon natin? Bakit ko dapat ipakilala sa kanila? Naantig na ba ako? Bakit ka laging kumikilos na parang pinapahamak kita? Ikaw ang humiling na sundan ako sa paligid. Hindi ako nagtanong sa iyo, ginawa ko ba? Ang mukha ng batang babae ay naging paler. Ang kanyang katawan ay nanginginig tulad ng hindi niya matiis ang gayong suntok.
Sina Nicole at Yvette ay sumulyap sa bawat isa. Si Julie, na nasa gilid, ay nag-click sa kanyang dila. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin tungkol sa isang at ang kanyang kasama. Si Yvette ay nagkasala ng basta-basta. Ang anak na babae ng shareholder na halos bumagsak sa Carter Corporation. Narinig ko na ngayon ay nagtatrabaho siya sa Sheldon Corporation bilang isang junior accountant. Gumagawa din siya ng isang magandang trabaho. Kabanata 1808. Masyado siyang nag-isip. Ilang segundo si Nicole. Bakit hindi mo sinabi sa amin dati? Itinaas ni Yvette ang kanyang ulo at sumulyap sa direksyon ni Ian. Natatakot ako na makahanap siya ng problema kung alam niya. Gumagana ng maayos si Adeline Zabel. Kahit na sinabi ni Lance na mayroon siyang mataas na IQ hanggat hindi siya nakakakuha ng emosyonal. Hindi alam ni Lumi kung ano ang bulong ng mga kababaihan. Mukhang mayroon silang isang pag-unawa sa taset, kaya't naramdaman niyang umalis. Ito ay napaka-awkward. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Ang kasintahan ba ni Carter ay naghahanap ng problema? Mula sa kanyang pananaw, nakikita lamang ni Lumi ang batang babae na umiiyak ng malakas. Nanunood lang si Lumi sa palabas. Alam niya at tiningnan ang mga trick ng ordinaryong batang babae. Ang mga babaeng walang kakayahang gumamit ng luha upang mapalitan ang mga kalalakihan. Kaya, mula sa oras na lumitaw ang batang babae, ang mga kababaihan ay may isang walang malasakit na saloobin sa kanya. Ang lahat ay nasanay na makita ang mga babaeng sinusubukan na pumasok sa kanilang panlipunang bilog. Bagaman hindi nila talaga tinanggihan siya, imposibleng isama sa bilog na high society ladies sa pamamagitan ng pag-asa sa isang tao. Bukod kay Ian, ang ilan pang mga gentries ay pumunta kasama ang kanilang mga kasintahan. Kaya, ang lahat ay nasanay dito. Hindi nagtagal, dumating si Ian sa isang huff. Agad na tumahimik si Lumi. Hindi mapigilan ni Lumi ang chismis. Carter, galit ba ang kasintahan mo? Bakit hindi ka pumunta at coax? Nang marinig ito ni Ian, nasa masamang kalagayan siya. Girlfriend, sino ang nagsabi sa iyo na siya ang kasintahan ko? Ang maislan na batang babae ay hinabol ni Ian at narinig ang kanyang mga salita. Sa harap ng napakaraming tao, ang batang babae na iyon ay hindi makaya upang manatili pa. Ang kanyang mga mata ay pula, at tinakpan niya ang kanyang bibig habang agad siyang umalis, mukhang nasasaktan. Napabuntong hininga ang puso ni Ian. Carter's hearts ay gumingawa. Gaano katindi ang pagmamahal ng batang babae na iyon. Umupo si Ian sa gilid at biglang kumuha ng isang malaking gulp ng alak. Kumuha siya ng isang sigarilyo at malapit na lamang itong sindihan ng bigla niyang naisip. Sinulyapan niya si Nicole, pagkatapos ay pinalamanan ang sigarilyo pabalik sa kanyang bulsa. Lalabas ako para sa usok. Ngumiti si Nicole. Carter, maraming mga tao na darating at pupunta mula rito. Kung ang babaeng iyon ay nagkakaproblema, hindi mo maalis ang iyong sarili sa responsibilidad na ito. Dapat mo lang siyang ibalik. Lumungkot ang mukha ni Ian. Parang naisip niya ito. Sinumpa niya, tumayo, kinuha ang kanyang telepono at jacket, at naglakad palabas. Ang clubhouse na ito ay madalas na dinala ng mayaman at sikat. Hindi madaling makapasok ng walang pagiging kasapi. Ang mga maaaring pumasok ay alinman sa mayaman o makapangyarihan. Tiyak na maraming mga paraan upang pahirapan ang isang batang babae na nagpunta sa kanilang pintuan. Kaya, mas mahusay na hindi makapasok sa ganitong uri ng problema. Ipinapaalala lang ni Nicole kay Ian ang katotohanan ito. Ang telepono ni Nicole ay naiilawan, at sinulyapan niya ito. Ito ay isang mensahe mula kay Clayton. Pagod ka na ba? Nais mo bang umuwi at magpahinga? Tumigil si Nicole at pinatay ang kanyang telepono. Ayaw niyang tumugon. Ang musika sa silid ay nakakabingi. Halos gumawa ito ng pigsa ng dugo. Makalipas ang ilang minuto, muling nag-beep ang kanyang telepono. Ginulo siya ni Clayton. Gutom ka ba? Maaari kitang ilabas upang kumain ng isang bagay. Tahimik na pinatay ni Nicole ang telepono. Tumingin si Julie kay Nicole at tumawa. Si Mr. Sloan ba ay nag-isip muli? Nasa tabi niya tayo. Kung namiss ka niya, bakit hindi na lang siya pumunta at nakikita ka? Tumawa si Yvette sa gilid. Si Ginoong Sloan ay kilala na maging kilalang kilala na masunurin.
Kung pupunta siya rito upang panatilihin ang kumpanya ni Nicole sa okasyong ito, sa palagay ko ay hindi niya maipakita ang kanyang mukha sa kanyang bilog. Gusto lang niya sa ating gang tulad ni Ian. Itinaas ang kamay ni Nicole. Bigla siyang nawala sa mood na maglaro pagkatapos marinig iyon. Sinulyapan niya sila at ibinaba ang mga card sa kanyang kamay. Mahinahon si Nicole at sinabing, "Anuman. Buntis ako, kaya hindi ako maaaring manatili sa buong gabi. Pupunta ako sa banyo. Maaari mong gawin ang gusto mo." Kabanata 1809. Pupunta sa maling banyo. Kinuha ni Nicole ang kanyang telepono at lumabas. Ayaw niyang pumunta sa banyo sa pribadong silid at nais na pumunta sa labas upang makakuha ng hangin. Kaya, kinuha niya lang ang kanyang bag at lumabas. Nang dumaan si Nicole sa tabi ng pribadong silid sa tabi ng pintuan, narinig niya ang mababang pagtawa na umuusbong mula sa loob, ngunit hindi niya marinig ang tinig ni Clayton. Di nagtagal, lumabas si Nicole sa banyo. May isang bintana sa sandaling lumingon siya sa sulok. Madilim at nakakapagod sa labas. Ang katahimikan at ingay ay magkakasabay. Matapos manatili doon para sa isang habang, kinuha ni Nicole ang kanyang telepono. Si Clayton ay hindi nagpadala ng isa pang mensahe sa kanya. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga at naghanda na lumabas. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang pamilyar na tinig ng babae na sumisigaw. "Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ito ang banyo ng kalalakihan." Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Wow, kung paano nakakaintriga. Ang pinong batang babae na iyon ay nagpunta sa maling banyo. Naisip ni Nicole na umalis na si Ian kasama ang batang babae. Hindi ba nakita ni Ian ang babaeng iyon? Inisip ni Nicole na ang batang babae ay maaaring magkaroon ng problema, kaya't kinuha niya ang kanyang telepono, na nagbabalak na sabihin kay Ian ang tungkol dito. Sa susunod na segundo, nagyelo si Nicole nang marinig niya ang tinig ng isang lalaki. "Okay lang. Ang banyo ng kababaihan ay nasa tapat mula rito." Nakakagulat, iyon ang tinig ni Clayton. Hindi inaasahan ni Nicole na ang palabas na ito ay nauugnay sa kanyang asawa. Siya ay itinakwil at nadama na nasaktan. Huminto si Nicole sa kanyang mga track at naisip na pinakamahusay na hindi lumabas. Naisip niya na ang batang babae ay mag-iiwan ng madali, ngunit ang batang babae na iyon ay naaalangan. "Ako. Nawala ako. Maaari mo ba akong i-guide, Ginoo?" Naisip na ni Nicole na ang mukha ng batang babae mula sa kanyang maingat ngunit di inaasahaang tono. Ito ay bigla niyang naramdaman ang isang maliit na kakaiba sa kanyang puso. Si Nicole ay ginamit sa lamang at pag-iisip ni Clayton. Hindi pa siya nakakita ng ibang babae sa paligid ni Clayton. Hindi man banggitin, hindi pa sila nag-away sa ibang babae dati. Kung wala si Nicole, si Clayton ay tiyak na magiging isang karapat-dapat na bachelor. Sa kasamaang palad, ang pagkakaroon ni Nicole ay humadlang sa maraming kababaihan mula sa paghabol kay Clayton. Medyo nag-usisa si Nicole tungkol sa kung paano tutugan si Clayton sa babaeng iyon. Ang tono ni Clayton ay malamig at nag-clear. Ang boses niya ay mapurol. "Paumanhin, maaari kang maghanap ng isang tagapag-alaga kung kailangan mo ng anuman. Kailangan kong kunin ang aking asawa." Ang maislan na batang babae ay nagsalita na nakalulungkot. "Ikaw. Kasal ka." Nag-sneer si Nicole sa kanyang puso at naisip, hindi ba niya makita ang singsing sa kasal sa daliri ni Clayton? Sumagot si Clayton, "Oo." Ang kanyang sagot ay maikli dahil ayaw na niyang makipag-ugnay sa babaeng iyon. Sa ngayon, nasiyahan si Nicole sa tugon ni Clayton. Gayunpaman, ang batang babae na iyon ay hindi pa rin sumuko. "Wala akong ibang ibig." Ang marangal at nakalaan na tao sa harap niya ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mga bata ng pondo ng tiwala na nakilala niya. Kung ang batang babae na iyon ay maaaring makuha ang kanyang mga kamay sa gayong tao, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay sa kanyang buhay. Sa loob ng ilang minuto na lumakad sa ibaba, aagawin niya ang pagkakataon at ipakita ang kanyang kahinaan. Sinong lalaki ang hindi maaakit ng isang maamo na babae? Kaya paano kung ang lalaking ito ay kasal? Posible pa rin sa diborsyo ang nangyayari. Kung siya ay may isang pagkakataon, tiyak na makakaya niya sa kanya. Natahimik ang hangin para sa isang sandali. Namula si Nicole at sa wakas ay naintindihan kung anong uri ng taong iyon ang batang babae, isang dalawang mukha na mga agaw.
Tumingin si Nicole at nagpadala ng mensahe kay Ian. Nang ibaba niya ang kanyang telepono, narinig ni Nicole ang kalmado at malamig na tinig ni Clayton. Maaari akong kumita ng 10 milyong dolyar sa 1 minuto. Kung sasama ako sa iyo, ilang minuto ang aabutin. Maaari mo bang bayaran ang aking oras? Nagyelo si Nicole at hindi maiwasang mag-chuckle. Gustong-gusto niya ang pag-iisip na ito ni Clayton. Tulad ng paglalakad ni Nicole, narinig niya na tumatakbo si Ian. Bakit ka nandito? Nakatayo ka ba sa banyo ng mga kalalakihan na sumusubok na mangisda para sa isang sugar daddy? Kabanata 18:10. Fishing for a sugar daddy. Hindi nagpakita ng awa si Ian at pinatay ang babaeng iyon. Nang lumapit si Ian, nakita niya si Clayton. Nandito ka rin. Kinurot ni Clayton ang kanyang mga balikat at mukhang may masamang kapalaran siya. Ang mga mata ng batang babae na iyon ay nag-flick. Pangalawang batang master, kilala mo ang bawat isa. Bakit hindi mo ako ipinakilala sa iyong kaibigan? Tumingin si Ian sa batang babae. Sa wakas ay naintindihan niya ang motibo ng batang babae na lumapit sa kanya. Si Ian ay tinanggihan ng gayong layunin. Sa una, naisip niya na mukhang disente siya at dinala siya para magsaya. Yamang ang batang babae na iyon ay hindi nasisiyahan, hindi naisip ni Ian na sipin siya sa baywang. Ipakilala ka. Sinusubukan mo bang ibenta ang iyong katawan? Naging maputi ang mukha ng batang babae. Ang kanyang maislan ng ngiti ay nagyelo, at halos hindi niya ito kasama. Malamig ang ekspresyon ni Clayton. Kayo ay maaaring makipag-usap. Aalis muna ako. Si Ian ay gumawa ng paraan para kay Clayton. Mag-ingat. Tumanggo si Clayton, pagkatapos ay walang tigil na itinaas ang kanyang mga paa at umalis. Ang batang babae na iyon ay nag-atubiling tumingin sa likod ni Clayton at hinatak ang kanyang mas mababang labi. Tumawa si Ian. Mas mahusay na wala kang anumang mga ideya. Hindi mo kayang masaktan ang asawa ng lalaki. Mukhang sadyang manatili ka sa banyo ng kalalakihan upang mangisda para sa isang sugar daddy, ha? Pagkatapos ay paumanhin para sa pag-abala sa iyo. Sa palagay ko alam mo na kung nasaan ang exit. Matapos sabihin iyon, inalis ni Ian ang kanyang tingin sa kasuklam-suklam, umikot, at umalis. Si Nicole ay labis na nalubog sa eavesdropping na hindi niya binibigyang pansin kung nasaan siya, na siyang sulok kung saan dumadaan si Clayton. Nang tumayo ang matangkad na figure ni Clayton sa harap ni Nicole, bigla siyang tumangala at kumurap. Ngumiti siya at kumaway sa kanya. Nandito ka. Si Clayton ay kulubot ang kanyang kilay ng bahagya. Nang makita niya na nakatayo siya sa tabi ng bukas na bintana na nakahuli ng simoy ng hangin, lumakad siya at isinara ang bintana. Bakit ka nakatayo dito? Tumahimik si Nicole. Bahagyang nag-flick ang kanyang titig. Narinig ko na nakikipag-usap ka sa isang tao, kaya hindi ko nais na abalahin ka at hinintay ka rito na nagsinungaling si Nicole ng kaunti. Ito ay mas mahusay kaysa sa pag-amin na siya ay nag-eavesdropping. Umakyat si Clayton kay Nicole, hinigpitan ang kanyang Amerikana, at ngumiti ng mainit. Nasa oras ka lang. Uuwi na ba tayo sa bahay? Hindi mo nakita ang mga mensahe na ipinadala ko sa iyo, di ba? Masyado ka bang abala sa paglalaro? Ang kanyang tono ay may isang pahiwatig ng galit at pagmamahal. Medyo nakaramdam si Nicole ng kaunting pagkakasala sa hindi papansin ang kanyang mga mensahe. Ang direksyon ng exit ay ang kabaligtaran ng direksyon mula sa pribadong silid. Nakatayo pa rin ang batang babae na iyon nang dumaan sila sa lugar. Ininsulto ni Ian ang babaeng iyon, na napahiya. Gayunpaman, siya ay walang kaugnayan at nais na maghintay para sa susunod na lalaki na gumamit ng banyo. Bilang isang resulta, nang itinaas niya ang kanyang mga mata, nakita niya na bumalik na si Clayton. Gayunpaman, mayroong isa pang babae sa tabi ni Clayton. Ito ang pinaka-nakakatakot na babae sa pribadong silid ngayon lamang. Ang batang babae na iyon ay may napakalakas na pagpapasya habang sinabi niya sa kanyang sarili na huwag mawala ang kanyang pagkagalit. Tumingin siya kay Clayton, at pagkatapos ay kay Nicole. Ang babaeng iyon ay nakaramdam ng sama ng loob sa kanyang puso. Alam ni Nicole na ang batang babae ay walang kamalayan na siya ay nag-eavesdrop, kaya si Nicole ay ngumiti ng magalang sa kanya. Nandito ka pa rin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng batang babae. Sinulyapan niya si Clayton na nagkasala. Ye.
Ang paninibugho na naramdaman niya kanina sa pribadong silid ay naging takot sa sandaling ito. Hindi katakataka na ang taong ito ay hindi interesado sa kanya. Ang babae sa tabi ng lalaking ito ay may isang mahusay na figure. Siya ay kaakit-akit at matapang, ang uri ng nakamamanghang kagandahan na maaaring makunan ng mga puso ng mga lalaki. Masyado lang siyang nakamamanghang. Hindi mahalaga kung sino ang nakatayo kasama ang babaeng ito, mahihiya sila sa kanilang sarili. Ang pinong batang babae ay bit ang kanyang ibabang labi at biglang sumunod sa 2 hakbang sa likuran ng mag-asawa. Nawala ako. Maaari mo ba akong ilakad palabas? Gusto ni Nicole na tumawa ng malakas. Nakakagulat, ang batang babae na iyon ay tumanggi pa ring sumuko. Ang batang babae na iyon ay dapat na makapal na balat. Kabanata 18:11. Turuan siyang kilalanin ang panganib at kasamaan. Ni-roll ni Nicole ang kanyang mga mata at ngumiti ng basta-basta. Oo naman, aalis na rin tayo. Maaari silang magkasama. Nais ni Nicole na makita kung ano pa ang gagawin ng batang babae kahit na nandoon siya. Bago ang isang ngiti ay maaaring lumitaw sa maselan na mukha ng batang babae, ang lalaki sa tabi ni Nicole ay agad na huminto sa kanila. Hindi, wala itong kinalaman sa amin, kaya hindi tayo dapat makialam. Ang mukha ng batang babae na iyon ay tumigas ng kaunti. Medyo nagulat din si Nicole. It's on the way. Umiling-iling si Clayton. Ang kanyang profile sa gilid ay mukhang malamig at mahigpit habang binabalot niya ang kanyang braso sa balikat ni Nicole at gumawa ng ilang mga hakbang pasulong. Ipinaliwanag niya sa kanya in a whisper. Narito siya upang mangisda para sa isang sugar daddy. Hindi siya isang mabuting tao. Kahit na sinabi ni Ginoong Carter, kaya huwag kang magtiwala sa kanya. Siya ang tinatawag nilang isang manipulatibong scheme na dalubhasa sa pagsira sa mga pamilya ng mga tao. Kailangan mong lumayo sa kanya. Nagyelo si Nicole sa lugar. Hindi niya naisip na sasabihin ito ni Clayton. Namula si Nicole at biglang naramdaman na parang nagpalitan sila ng mga lugar. Hindi ba siya ang sasabihin nito? Bakit si Clayton ang nagsasabi sa kanya nito? Bumantong hininga si Clayton at nakita ang kanyang hitsura ng dumbfounded. Kalimutan mo ito. Hindi mo maintindihan kung gaano kalaki ang isang tao. Madali kang linlanggan ng mga pagpapakita. Makinig ka lang sa akin. Magmadali tayo at umalis. Huwag hayaang kumapit siya sa atin. Ang batang babae sa likuran nila ay nakatayo roon na may malagkit na mukha. Sa oras na ito, hindi na siya nang ahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Ito ay hindi makapaniwala. Tiningnan niya ang likuran ng lalaki na may nakagulat na titig. Naisip ba niya na hindi niya marinig ang sinabi niya noong siya ay nakatayo sa likuran niya? O, sinasadya niyang sabihin ito para sa kanya na siya ay kumilos ng maayos, ngunit hindi niya ito inilantad. Nang dumating si Nicole, naisip niya na may pagkakataon siya. Hindi niya inakala na ilantad niya ang kanyang mga saloobin upang maiwasan si Nicole na malinlang. Ito ay tunay na hindi makapaniwala. Paano umiiral ang gayong tao sa mundong ito? Ang maselan na batang babae ay napanood habang hinayla ni Clayton si Nicole na parang natatakot siya na mabahiran sila ng isang bagay na marumi. Ang pakiramdam na iyon ay talagang nasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Pinigilan ni Nicole ang kanyang pagtawa habang sinundan niya si Clayton sa elevator. Tumingin siya sa kanya sa patagilid paminsan-minsan. Hindi mapansin ni Clayton ang bilang ng beses na tumingin sa kanya si Nicole. Kinurot niya ang tulay ng kanyang ilong na medyo walang magawa. Ano ang tinitingnan mo sa akin? Nabasa mo ba ang mga mensahe na ipinadala ko sa iyo? Tinikom ni Nicole ang kanyang labi at inalis ang tingin niya. Ginawa ko. Ginawa mo. Iyon ang ibig sabihin. Ayaw mong tumugon. Ang boses ni Clayton ay bahagyang na-upturned. Tumingin siya kay Nicole na may ngiti. Paano kita nasaktan? Dumating ang elevator. Hindi sumagot si Nicole at dahan-daang lumakad. Si Clayton ay nagbuntong hininga ng basta-basta at nagmadali na sumunod. Pumunta ang driver upang kumuha ng kotse. Sinabi ni Nicole kay Yvette at ang iba pa sa kanilang pangkat na chat na umalis muna siya. Nang tumangala ulit siya, bumagsak siya sa maalalahanin na mga mata ni Clayton. Tinikom ni Nicole ang labi. Ano ang tinitingnan mo? Nag-isip si Clayton at sinabing, iniisip ko kung ano ang nagawa kong mali kamakailan. Paano ako makakaawa sa iyo upang mabigyan mo ako ng kaunting pahiwatig?
Hindi mapigilan ni Nicole na ngumiti. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang ipadala ang larawang iyon sa kanyang telepono. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang baba. Doon. Isipin kung paano mo ipapaliwanag ito. Kinuha ni Clayton ang kanyang telepono at sinulyapan ang telepono. Pagkatapos ay sumimangot siya sa hindi kasiya siya. Sino ito? Ito ang Photoshop, di ba? Tumahimik si Nicole at itinaas ang kilay niya. Hindi niya inisip na magbibigay si Clayton ng gayong paliwanag. Hindi inisip ni Nicole na si Lumi ay mag-Photoshop ng isang larawan upang lokohin siya. Hindi ito Photoshop. Bakit hindi ka mag-isip ng mabuti? Tumingin sa kanya si Nicole. Ang mukha ni Clayton ay walang kaunting pahiwatig ng pagkakasala o pag-iwas. Kinurot lang ni Clayton ang kanyang kilay at tiningnan ang larawan ng seryoso, sinusubukan na maghanap ng isang palatandaan upang ipaliwanag ang larawang ito ngunit hindi mapakinabangan. Kabanata 18:12. Hindi ako maloko. Naghintay sina Clayton at Nicole hanggang sa dumating ang driver. Umupo si Nicole sa kotse at tumingin kay Clayton. Bumantong hininga si Clayton at sumakay sa kotse. Hindi ko alam ang babaeng ito. Wala akong impresyon sa kanya. Sino ang halimaw? Ipinadala ba niya sa iyo ang larawang ito? Dapat ay nagseselos siya na mayroon tayong isang mahusay na relasyon at sadyang nais na sirain ang ating relasyon. Hindi ka maaaring mahulog para dito. Dapat kang lumayo sa mga taong ito. Namula si Nicole. Sa ilang kadahilanan, biglang nadama ang kanyang puso. Hindi pinaghihinalaan ni Nicole si Clayton mula pa sa simula. Gusto lang niyang makita ang reaksyon niya. Sapat na, hindi siya pinabayaan ni Clayton. Nang makita ang kanyang nabalisa na mukha, ibinaba ni Nicole ang kanyang telepono at tumawa. Kalimutan mo na. Sinusuri lang kita. Tumingin si Clayton sa kanya at ngumiti nang walang magawa. Niyakap niya ang kanyang mga balikat at nagbuntong hininga, pagkatapos ay inabot upang hawakan ang kanyang tiyan. Alam mo lang kung paano ako mapang-api, ha? Ang sanggol ba ay kumikilos ngayon? Ipinagmamalaki ni Nicole ang kanyang sariling tiyan. Ito ay napakamasunurin ngayong gabi. Ang musika ay napakalakas ngayon, ngunit hindi ito gumawa ng isang pag-aalsa. Hinawakan ni Clayton ang ulo ni Nicole at tiningnan siya ng marahan. Alam ko. Dapat kang magselos, kaya't random na kumuha ka ng litrato bilang isang bluff. Pinahihit ni Nicole ang mga mata sa kanya. Huwag mong ibalik ito. Ikaw ang walang pag-iingat. Ang larawang ito ay totoo. Ipinagpalit ko rin ang iyong proyekto sa pamumuhunan para dito. Si Clayton ay bahagyang nababagabag. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay twitched. Exchange ano? Inisip ito ni Nicole ng ilang sandali at sinabi kay Clayton kung ano ang ipinagpalit niya kay Lumi. Natahimik si Clayton. Tinikom ni Nicole ang labi. Ang proyektong iyon ay maaaring kumita ng marami, di ba? Tiningnan siya ni Clayton at sineseryoso, hindi isang sentimo, sinta. Ginagamit ko lang ito bilang isang cover-up. Kahit na mukhang nangangako ito, wala talagang anumang potensyal na pag-unlad. Pagkalipas ng isang taon, ang kumpanyang ito ay magpahayag ng pagkalugi. Ang hangin ay naging tahimik at hindi gumagalaw. Biglang nalulungkot si Nicole kay Lumi. Hindi ka nagbibiro. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Hindi ako nagbibiro tungkol sa negosyo. Hindi siya nagsisinungaling. Tahimik si Nicole ng ilang segundo at nagbuntong hininga. Kalimutan ito. Pagkatapos ng lahat, nabigo si Lumi ng maraming beses, kaya sa palagay ko sa oras na ito ay walang pagkakaiba. Kung pipigilan ni Nicole si Lumi ngayon, tiyak na hindi siya paniniwalaan ni Lumi. Sa halip, iisipin ni Lumi na nagsisinungaling si Nicole. Hindi mahalaga kung ano, nagpadala pa rin ng mensahe si Nicole kay Lumi. Ang pamumuhunan na ito ay napakapeligro. Mas mabuti kang sumuko. Sagot ni Lumi. Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ako mahuhulog para dito. Hindi nagsalita si Nicole. Gayunpaman, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang hikayatin si Lumi. Yumuko si Clayton at ngumiti. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Nicole. Kahit na ano, natutuwa pa rin ako na nagseselos ka. Nangangahulugan iyon na ang kanyang pag-ibig ay iginanti. Kahit na ito ay isang trickle, ang pag-ibig ni Nicole ay dumating sa kanyang buhay ng kaunti. Lumipas ang ilang buwan. Bago ipinanganak ang sanggol, maraming beses na tinalakay ni Nicole at Clayton ang pangalan ng bata ngunit hindi pa rin nasiyahan. Kaya,
Ipinagkatiwala nila si Floyd. Pinangalanan ni na Grant at Ida ang kanilang baby boy na si Levi Stanton. Pumili si Grant ng pangalan. Si Floyd ay orihinal na naghanda ng maraming pangalan, ngunit hindi nila pinili ang mga iyon. Dahil dito, si Floyd ay humuhugot ng mahabang panahon. Ang mood ni Floyd ay nakabukas lamang para sa mas mahusay na iminungkahi ni Ida na maaari niyang makabuo ng palayaw ng sanggol. Kaya, ang palayaw ni Levi Stanton ay naging Liv. Nang malaman ni Grant ang tungkol sa palayaw na ito, hindi siya bumalik sa Stanton Mansion sa loob ng maraming araw. Inatasan din ni Grant ang kanyang pangako na hayaan si Floyd na ang kanilang pangalawang anak kung mayroon silang isa. Walang sasabihin si Ida tungkol dito. Hiniling ni Nicole kay Floyd na pangalanan ang kanyang sanggol. Hiniling din niya sa lahat na makabuo ng mga pangalan para sa parehong kasarian upang siya ay pumili ng pinakamahusay. Bagaman hindi nasiyahan si Floyd na ang pangwakas na sinabi ni Nicole, hindi siya nang ahas na hindi siya masungit dahil siya ang magiging isa na kailangang magdusa sa panganganak. Kabanata 1813. Online. Si Floyd ay nanatili sa pag-aaral ng maraming araw. Sa wakas, dumating siya ng isang pangalan na nasiyahan siya kay Suslon. Nang marinig ito ni Nicole, natigilan siya. Sue. Tatay, gusto mo bang makisali ang aking sanggol sa walang katapusang mga demanda pagkatapos na siya ay ipinanganak? Ang mga sulok ng bibig ni Clayton ay twitched, ngunit pinigilan niya mula sa sinabi. Hindi mapigilan ni Kai at nag-spray ng isang bibig ng tubig. Tatay, alam kong nasa altercation ka, ngunit nais mo bang matuya ang sanggol sa paaralan? Galit na galit si Floyd kaya bumalik siya sa kanyang pag-aaral. Matapos isipin ang tungkol sa pangalan ng sanggol sa loob ng maraming araw, hindi pa rin sila nakarating sa isang pangwakas na desisyon. Gayunpaman, ang takdang petsa ni Nicole ay dumating ng maaga. Nakatingin si Nicole sa bagong panukala nang bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang tiyan. May hindi nararamdaman ng tama. Nagmamadali siyang tumawag ng isang tao. Matagal na silang naghanda para sa lahat ng ito. Medyo kalmado si Clayton. Tinawag niya ang ospital upang ihanda ang silid ng maaga, pagkatapos ay ipinaalam kay Floyd, Kai, at ang natitira. Sumakay si Clayton sa kotse at inaliw si Nicole, sinabi sa kanya na huwag matakot. Si Nicole ay orihinal na natatakot, ngunit naramdaman niya ang mga nakamamanghang palad ni Clayton na bahagyang nagtrembling nang hawak niya ang kanyang kamay. Tila mas kinakabahan siya at natatakot kaysa sa kanyang sarili. Si Nicole ay sumulyap sa mukha ni Clayton na napakamaputla. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng ginhawa. Sa isang tao na nagbabahagi ng nerbiyos sa kanya, hindi maipaliwanag ni Nicole na hindi na natatakot. Nang makarating siya sa ospital, sumabog ang sakit na dumaan sa kanyang tiyan. Sa rurok ng sakit, si Nicole ay nasa isang kalagayan nang maramdaman niya ang doktor at nurse na nakatayo sa tabi niya na nagbibigay sa kanya ng isang iniksyon. Si Nicole ay hindi nakarinig ng isang bagay tungkol sa kanyang uri ng dugo na nagdudulot ng mga komplikasyon o isang bagay kasama ang mga linyang iyon. Pagkatapos, napunta si Nicole sa isang koma. Ito ay isang malalim na pagtulog. Lumipas ang ilang araw. Alam ng lahat na ipinanganak ni Nicole ang isang batang babae. Maraming beses nang dumating sina Yvette, Julie, at Ian. Gayunpaman, ang ospital ay natatakpan pa rin sa isang madilim na kapaligiran. Hindi nagising si Nicole dahil sa labis na pagkawala ng dugo sa panahon ng panganganak. Ang kanyang uri ng dugo ay napakabihirang, kahit na ang ospital ay naghanda ng sapat na ekstrang dugo ng maaga, si Nicole ay anmiko pa rin dahil sa patuloy na donasyon ng dugo dati. Mayroong iba't ibang mga kadahilanan na naging sanhi ng kanyang mga komplikasyon. Ginawa ng mga doktor ang bawat pagsisikap na iligtas si Nicole, at sa ngayon, ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Gayunpaman, nahulog si Nicole sa koma. Masaya na dinala ni Floyd ang kanyang anak na apong babae. Siya ay simpleng replika ni Nicole bilang isang bata. Ang kanyang sanggol na apo ay nasa mabuting kalusugan. Maaari siyang umiyak at sumigaw at parang malikot na tulad ni Kai. Gayunpaman, nang naisip ni Floyd si Nicole, na nakahiga pa rin sa ward, siya ay nagbuntong hininga. Tumingin si Kai sa isang batang babae at lumabas kasama ang kanyang jacket. Sa pasukan ng ward, nakita ni Kai si Clayton na nakaupo doon, nakatingin sa pintuan sa katahimikan. Ito ay nakamamatay na tahimik. Naglakad siya at tumingin sa loob.
Ang linggo ay lumipas, ngunit walang nagbago. Hindi gumaling si Nicole. Sinabi ni Kai, nais ng aking ama na ibalik ang sanggol upang alagaan siya, ngunit nag-aalala siya na magagalit ka. Lahat ay handa na sa bahay. Gawin mo. Tumahimik si Clayton. Ang boses niya ay malabo habang sinabi niya, Ma'am. Ibalik siya. Plano ni Nicole na umuwi din. Natahimik si Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Kai, sinabi ng doktor na mabuti na ang sitwasyon ni Nicole ay hindi lumala. Ang kanyang mga tagapagpahiwatig ng katawan ay dahan daw ang gumaling, kaya huwag pahirapan ang iyong sarili. Hindi ka pa natutulog sa loob ng ilang araw, kaya bumalik at magpahinga. Magstay kami dito at panatilihin ang pagbabantay sa kanya. Bahagyang nag-clear ang lalamunan ni Clayton. Ang kanyang mga mata ay mapula. Hindi ako makatulog. Natatakot ako na kung aalis ako at magising siya, magagalit siya kung hindi niya ako makita. Hindi alam ni Kai kung ano ang sasabihin sandali. Umupo lang siya sa tabi ni Clayton at tinikom ang kanyang mga labi. Hindi mo pa nakikita kung ano ang hitsura ng iyong anak na babae. Bakit hindi ka pumunta at tumingin? Tumahimik si Clayton at umiling-iling. Makikita natin siya ng magkasama kapag nagising si Nicole. Napakababa ng boses niya. Malinaw na si Clayton ay nagdurusa sa mga ilang araw na. Kabanata 18:14. Huwag dumating sa hinaharap. May katahimikan sa hangin. Biglang hindi alam ni Kai kung paano niya dapat hikayatin si Clayton. Kung patuloy na manatili si Clayton dito, babagsak siya. Ang koma ni Nicole ay isang mabigat na suntok sa kanilang lahat. Walang inaasahan na ang nasabing aksidente ay mangyayari sa kanya. Si Nicole ay may isang bihirang uri ng dugo, na naging mas mapanganib para sa kanya ang panganganak. Sa isang sitwasyong tulad nito, maaasahan lamang nila na magiging mas mahusay si Nicole. Bumantong hininga si Kai. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang makagambala kay Clayton ng iba pa. Binigyan ng tatay ang isang palayaw. Tinawag niya ang kanyang tsati dahil gusto niyang gumawa ng ingay. Tumahimik si Clayton, pagkatapos ay ilabas ang isang mababang chuckle. Okay, maaaring tawagan ni tatay ang tawag. Ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Tumawa si Kai. Sigurado ito. Pagkatapos ng isang pagpos, nagsalita ulit si Kai. Pumunta ka at matulog. Panatilihin kaming manood dito. Kung hindi, babagsak ka bago magising si Nicole. Nais mo bang alagaan ng ospital ang ibang tao? Tahimik sandali si Clayton. Tumanggo siya ng bahagya, dahan daw ang tumayo, at itinuwid ang kanyang damit. Okay. Uuwi na ako at magpalit. Mangyaring tawagan kung may mangyayari. Bumantong hininga si Kai. Naghihintay ang driver sa ibaba. Si Kai ay may underestimated na damdamin ni Clayton para kay Nicole. Sa mga araw na ito, si Clayton ay mukhang mas mahina kaysa kay Nicole, na nasa isang koma. Pagkatapos sa pag-alala ni Clayton ay magkasakit. Hindi niya talaga inaasahan na si Clayton ay labis na nagmamahal kay Nicole. Initially, Kai thought that it would be the same if Nicole dated anyone as long as she could get rid of Eric. Si Clayton ay isang tao lamang na lumitaw sa buhay ni Nicole sa tamang oras. Mabuti din siya sa kanya. Ang pamilyang Stanton ay maaaring makita ang pagpapasya ni Nicole na makasama rin si Clayton. Ngayon, lahat sila ay may mas mahusay na impresyon kay Clayton. Sa araw na ipinanganak si Nicole, si Floyd ang unang tanggapin ang bata nang siya ay ilabas. Ang mukha ni Clayton ay glum sa araw na iyon. Hindi man lang siya tumingin sa kanyang anak at nais lamang na pumasok at makita si Nicole. Gayunpaman, tumigil siya sa labas. Habang ipinaliwanag ng doktor ang sitwasyon, mukhang natalo at desperado si Clayton. Paano mapanganib pa rin si Nicole kapag ginawa nila ang lahat ng mga paghahanda? Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng doktor, iginiit ni Clayton na pumasok. Sa huli, maaari lamang nilang pigilan si Clayton sa labas. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Kai si Clayton na nawala ang kanyang pagiging malinis. Umupo doon si Kai at nagbuntong hininga. Bigla, nakarinig siya ng mga yapot na papalapit. Itinaas ni Kai ang kanyang mga mata. Ito ay si Mitchell. Pinaikit ni Kai ang kanyang mga mata. Tumayo roon si Mitchell at tumanggo. Mr. Stanton, narito ako upang bisitahin ang Miss Stanton. Sa kasalukuyang katayuan ni Mitchell, tiyak na hindi pangkaraniwan para sa kanya na dumating at bisitahin si Nicole. Gayunpaman,
Hindi nila isinapubliko ang coma ni Nicole. Paano nalaman ni Mitchell? Hindi na kailangang isipin, alam ni Kay na ang tao sa likuran ni Mitchell ay hindi pa rin sumuko kay Nicole. Ha? Si Kay ay hindi nabalisa upang maging magalang at tumingin sa malayo. Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta dito? Mas mahusay kang umalis. Hindi mo na kailangang bisitahin si Nicole. Ang aking kapatid na babae ay hindi makakakuha ng mas mahusay dahil sa iyong pagbisita, kaya huwag mag-aksaya ng iyong oras. Lumayo ka lang sa amin. Tumahimik si Mitchell. Sinulyapan niya ang saradong pintuan ng ward at tinikom ang kanyang mga labi. Alam ni Ginoong Ferguson ang tungkol sa sitwasyon ni Miss Stanton. Nabanggit niya na sa ibang bansa ay may pinakamahusay na mga pasilidad na medikal na magiging mabuti para sa pagbawi. Kung ang pinakamahusay na posible ay magpadala kay Miss Stanton sa ibang bansa para sa paggamot. Bago natapos si Mitchell na magsalita, si Kay ay nag-snort ng basta-basta at tiningnan siya ng malamig na mga mata. Sabihin mo sa kanya na itigil ang pangangarap. Alam ni Kay na hindi madaling sumuko si Eric. Nais bang magpanggap si Eric na walang nangyari? Lahat, bukod kay Eric, naalala ang lahat ng malinaw. Ang hindi pagbanggit sa nakaraan ay hindi nangangahulugang nakalimutan nila. Kalmado ang mukha ni Mitchell habang tinikom niya ang labi. Ang kanyang mga mata ay walang kaunting pahiwatig ng panghihinayang. Nagbigay siya ng magaan na tugon. Kung gayon, inaasahan kong magising si Miss Stanton sa lalong madaling panahon. Hindi ko maaabala ang kanyang muling pagsasaayos. Walang ekspresyon si Kay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumagot, ang peligro na ito ay maiiwasan kung hindi para sa labis na donasyon ng dugo ni Nicole sa nakaraan. Pinakamainam kung hindi ka darating sa hinaharap. Kabanata 18:15. Sabihin mo sa kanya na itigil ang pangangarap. Ang katawan ni Mitchell ay tumigas, tumanggo siya ng bahagya, pagkatapos ay sumulyap sa pintuan ng ward bago siya tahimik na lumingon upang umalis. Hindi niya kinuha ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Sinabi sa kanya ni Eric na ipasa ito. Bakit abala? Magiging mas mahusay ba ang isang regalo? O ipagbigay alam lamang kay Nicole na iniisip pa rin siya ni Eric? Bumantong hininga si Mitchell at hindi maiwasang mapabilis ang kanyang bilis. Si Clayton ay kumuha ng isang maikling pagtulog sa bahay. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, huli na ng gabi. Tumingin siya sa walang laman na silid at ang madilim na kalangitan sa labas. Hindi niya maiwasang mawala sa pag-iisip sandali. Para bang sa susunod na segundo, papasok si Nicole mula sa sala na may ngiti habang nakasandal siya sa tabi niya at tinanong siya. Gutom ka ba? Masikip ang dibdib ni Clayton. Mabigat ang pakiramdam ng kanyang paghinga. Hinawakan niya ang kanyang telepono at pumunta sa ospital. Sa paglalakbay doon, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang katulong. Mr. Sloan, maraming mga proyekto ang nasuspend. Dapat ba tayong magpatuloy na gumawa ng mga pamumuhunan? Sa ngayon, ang karamihan sa mga tao ay nagkakaroon ng isang paghihintay at makita na saloobin. Ito ay isang pagkakataon, ngunit mayroon ding mga panganib. Pinataas ni Clayton ang kanyang kilay at nakinig hanggang sa huli. Ang kanyang tinig ay malabo tulad ng sinabi niya, kahit na ang mga ito ay hindi matatag, napaka-promising. Ito ay simple at malinaw. Sa huli, idinagdag ni Clayton, you can just sit it. Tumugon ang katulong, gayon din, sinabi ng iyong master na hindi kanya nakikita. Nais niyang umuwi, ngunit kailangan ng paaralan ang iyong pahintulot. Isang bakas ng pagkapagod ay lumitaw sa mukha ni Clayton. Medyo malamig ang boses niya. Hayaan siyang manatili sa paaralan. Kung talagang hindi niya ito matiis, maaari mo siyang ilabas sa loob ng isang araw bago ibalik siya. Huwag mo siyang dalhin sa ospital. Ayaw ko siyang abalahin niya si Nicole. Pagkatapos nito, ibinaba ni Clayton ang telepono. Ang katulong ay hindi nagsasalita. Di nagtagal, dumating si Clayton sa ospital. Ang sahig na iyon sa itaas ay tahimik. Bago nakarating si Clayton sa ward, tumahimik siya sa kanyang mga yapak. Huminga siya ng malalim upang gawing mas glum ang kanyang mukha. Pinilit ni Clayton ang kanyang sarili na ngumiti ngunit may kaunting tagumpay. Wala talaga siya sa mood. Noong sinimulan muna ni Clayton ang kanyang sariling negosyo at nahaharap sa lahat ng mga panganib at traps na iyon, hindi man lang siya nakakaramdam ng takot. Si Nicole ay tunay na lahat sa kanya. Habang unti-unting lumapit si Clayton sa ward, mas mabigat ang kanyang puso.
Hindi rin niya maihatid ang kanyang sarili sa pekeng ito. Kalimutan mo na. Nalulungkot na siya, kaya walang saysay na magpanggap. Gayunpaman, nang maglakad siya sa pintuan at nakita ang baso, ang kanyang katawan ay naging matigas. Walang laman ang kama. Walang tao doon. Nawala si Nicole. Sa isang iglap, ang isip ni Clayton ay naging blanko. Nagpanik siya sandali. Nagmamadaling sumigaw si Clayton para sa doktor. Sa kasamaang palad, walang tugon. Si Clayton ay malapit nang tumakbo sa opisina nang bigla siyang lumingon sa isang sulok at nabaluktot sa isang malambot na katawan. Subconsciously hawak niya ang mga taong manipis na baywang. Ang pamilyar na masarap na pakiramdam na ginawa ito upang hindi siya makapaniwala na ang tao sa kanyang mga bisig ay si Nicole. Ang pagkabigla at gulat sa kanyang mga mata ay magkakaugnay at hindi pa natatanggal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng kaunti. Hindi siya naglakas loob na paniwalaan ito, ngunit umaasa din siya. Nang tumingin si Clayton, nakilala niya ang mga nalilito na mata ni Nicole, na parang hindi niya nakilala ang taong nasa harap niya. Mapatla ang mukha ni Clayton. Siya ay emosyonal at kinakabahan. Maingat na tiningnan niya si Nicole at malumanay na inilagay ang isang kamay sa kanyang mukha. Ang boses niya ay mahuhumaling sa sinabi niya, "Wifey, sa wakas ay gising ka na." Clayton would only call her this when they were extremely intimate. Nadama niya na ang address na ito ay masyadong bihirang, kaya ang memorya na ito ay naging labis na mahalaga. Si Nicole ang kanyang wife. Kumurap si Nicole, tinikom ang kanyang mga labi, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga mata. She sounded puzzled. Sino ka? Nagkamali ka ba sa akin para sa iba? Ang katawan ni Clayton ay tumigas. Biglang nag-roll ang kanyang mga mata. Itinaas ni Nicole ang kanyang ulo upang tumingin muli sa kanya. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, "Hindi kita kilala, kaya huwag mo akong hawakan. Huwag isipin na maaari kang gumawa ng isang paglapit sa akin dahil lamang sa iyong hitsura." Kabanata 18:16. Sino ka ulit? After Nicole na magsalita, itinulak niya palayo si Clayton at tumakbo siya na nakababa ang kanyang ulo. Matagal nang nagyelo si Clayton sa lugar. Hindi pa siya bumalik sa kanyang katinoan. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-daang umikot si Clayton at nakita muli si Nicole na lumakad muli mula sa kabaligtaran sa pagkalito. Huminto si Nicole ng ilang metro ang layo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng watery at mazeland, na ginagawang kaibig-ibig. Bakit ako nasa ospital? At sino ka? Ang mga labi ni Clayton ay tinikom sa isang tuwid na linya. Medyo malambing ang boses niya habang maingat niyang sinuri. Hindi mo ako naaalala. Tinikom ni Nicole ang labi. Siya ay mukhang napaka-inosente and she was desperate for men. Lubhang nasiyahan siya sa kanyang mga hitsura, ngunit hindi niya maaaring gawin itong parang desperado siya sa mga kalalakihan. Kung hindi man, ito ay magiging napakapangit. Gayunpaman, ang tao sa harap niya ay napakabanayad at reserved. Siya lang ang tipo niya. Hindi lang niya maalis ang mga mata sa kanya. Hindi kita kilala, nasaan ang aking ama at mga kapatid? Itinaas ni Nicole ang kanyang baba na bahagyang tulad ng isang mapagmataas na prinsesa. Bahagyang lumunok ang lalamunan ni Clayton. Bumantong hininga siya. Ito ay isang magandang bagay na nagising si Nicole, ngunit paano niya ito malilimutan? Si Clayton ay nagsagawa ng labis na pagsisikap upang sa wakas ay ipasok ang buhay ni Nicole, ngunit nakalimutan niya ang tungkol sa kanya ng madali. Pinakawalan niya ang isang mababang chuckle at tumingin kay Nicole, pagkatapos ay sinabi sa isang malalim na tinig, "Ano ang isang walang puso na maliit?" Tinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at malamig na sumimangot. "Kung hindi mo nais sabihin sa akin, hahanapin ko sila mismo." Hindi naniniwala si Nicole na iiwan lang siya ni Floyd at ng kanyang mga kapatid. Malapit na lang siyang maglakad sa nakaraang Clayton upang umalis nang hinailan niya sa ang kanyang tabi. Hinawakan ni Clayton ang kanyang braso gamit ang isang kamay. Sobrang payat siya. Ang kanyang timbang sa pagbubuntis ay nawala sa mga araw na ito. Sa pag-iisip nito, ang kalungkutan sa puso ni Clayton ay napatay. Lahat ng naiwan ay sakit ng puso para kay Nicole. Napanganib lamang si Nicole dahil ipinanganak niya ang kanilang sanggol. Paano niya ito masisisi sa pagkalimot sa kanya? Tiyak na hindi ito ginawa ni Nicole. Sa kaisipang iyon, lumambot ang tono ni Clayton. "Hahanapin ko sila para sa iyo."
Dapat ka lang maghintay sa silid, okay? Nag-atubiling si Nicole. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Mainit na ngumiti si Clayton. Mukha ba akong masamang tao? Nais ni Nicole na tumanggo ang kanyang ulo, ngunit kahit papaano, umiling-iling siya sa halip. Lumalim ang ngiti ni Clayton. Maupo ka muna. Malapit na sila rito. Ayaw ni Nicole na tumakbo sa paligid tulad ng isang walang ulo na manok, kaya wala siyang pagpipilian kundi maniwala sa lalaki sa harap niya. Naniniwala siya sa kanya dahil sa gwapo niyang mukha. Napanood ni Clayton habang nagpunta siya ng masunurin. Ang ngiti sa sulok ng kanyang bibig ay dahan-daang nagko-convert. Pagkaraan, ibinaba niya ang kanyang mga mata at kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang mga doktor, sinabi sa kanila na gising na si Nicole. Pagkatapos, tinawag ni Clayton si Kai. Si Kai, na sumang-ayon na huwag umalis at panatilihin ang pagbabantay para kay Clayton, ay nasa silid ng komperensya ng ospital para sa isang mahalagang komperensya ng video. Maraming mga bagay sa kumpanya ang kailangang magpasya. Si Grant ay abala sa pag-aalaga kay Ida, at kailangang alagaan ni Floyd ang sanggol ni Nicole, kaya kailangang pumunta si Kai. Sa kabutihang palad, ipinangako ni Grant na simulan ang pagkuha ng mga gawain ng kumpanya sa sandaling mapabuti ang kalusugan ni Ida. Kung hindi man, hindi na ito makukuha ni Kai. Sa panahong ito, nangyari ang isang malaking bagay. Sa sandaling natanggap ni Kai ang tawag ni Clayton, sumugod siya. Alam ni Kai na kung nalaman ni Floyd, mabubuhay siya ni Floyd. Natuwa si Kai na tumakbo. Kapatid na lalaki, nasaan ang kapatid ko? Umupo si Clayton sa labas. Ang mukha niya ay glum. Hindi siya mukhang nakaka-relax o masaya. Medyo kainahinala si Kai. Ito ba ay isang kalokohan? Tinuro ni Clayton ang loob ng ward. Nasa loob siya. Binibigyan siya ng doktor ng isang pag-check-up. Bumantong hininga si Kai. Itinuwid niya ang kanyang damit at naglakad papasok. Nagyelo siya sandali. May hindi nararamdaman ng tama. Masayang-masaya ka ba na hindi mo alam kung ano ang gagawin? Bakit ka nakaupo sa labas? Kabanata 18:17. Mga durog na pangarap. Ano ang mali kay Clayton na nasa labas? Hindi ba nais ni Clayton na makasama si Nicole sa lahat ng oras? Bakit naghihintay si Clayton sa labas ng gising si Nicole? Si Clayton ay hindi mukhang nagulat na naiisip din ni Kai. Ang mukha ni Clayton ay nagyelo sandali matapos na itanong ni Kai ang tanong na iyon. Tinikom niya ang labi niya. Hindi siya ganap na gumaling muli. Hintayin natin ang mga resulta ng doktor. Kinurot ni Kai ang kanyang mga browser. Hindi niya maintindihan ang mga salita ni Clayton. Ano ang ibig sabihin ni Clayton sa pamamagitan ng hindi ganap na gumaling muli? Ang mahalaga ay gising na si Nicole. Gayunpaman, hindi masyadong nag-isip si Kai tungkol dito at itinulak ang bukas na pintuan upang maglakad. Baby sister. Masayang binuksan ni Kai ang kanyang bibig at handa nang bigyan si Nicole ng isang malaking yakap. Gayunpaman, nang makita ni Kai ang mabagsik at malubhang mukha ng mga doktor, agad na lumungkot ang kanyang puso. O hindi, siya ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Umupo si Nicole sa gilid ng kama ng ospital at hinaplos ang kanyang mga paa habang ngumiti siya ng marahan. Little K, binigyan ko si tatay ng love letter na isinulat mo sa aktres na iyon. Nicole's sly gaze carried a glint. Ang katawan ni Kai ay agad na tumigas. Ang kanyang ngiti ay dahan-daang kumupas. Artista. Letter ng pag-ibig. Anong uri ng bolt mula sa asul ito? Kailan siya nagsulat ng isang sulat ng pag-ibig sa isang artista? Maghintay ng isang minuto. Si Kai ay tila may ilang paggunita tungkol dito. Noong unang nagsimula si Kai sa industriya ng libangan, nagkaroon siya ng crush sa isang aktres na matagal nang nasa showbiz, kaya nagsulat siya ng isang sulat ng pag-ibig tungkol sa salpok. Tinanong pa niya si Nicole, na isang babae, na tulungan siyang palamutihan ang liham. Nang maglaon, ang sulat ng pag-ibig na isinulat niya sa buong puso at kaluluwa ay nawala. Pagkatapos nito, naisip ni Kai na nawala siya at masyadong nahihiya na tanungin kung nakita ito ni Nicole. Nang maglaon, kahit papaano nakarating ito sa mga kamay ni Floyd. Hinawakan ni Floyd ang sulat ng pag-ibig sa isang kamay, at isang baston sa kabilang banda habang pinalo niya si Kai upang makilala ni Kai ang katotohanan ng industriya ng libangan, sa wakas ay natapos ito ni Kai. Si Kai ay ang nangunguna sa pelikula na namuhunan sa Stanton Corporation.
Lihim siyang inayos para sa aktres na ito upang i-play ang babaeng lead ngunit napahiya na sabihin sa kanya. Nang maglaon, nakita niya ang aktres na ito na natutulog kasama ang direktor upang makakuha ng maraming mga eksena. Mula noon, ang kanyang mga pangarap ay durog. Si Kai ay hindi na na-date ng isa pang batang babae mula sa showbiz muli. Iyon ang kanyang ilalim na linya. Nakakakita ng mapagmataas at tusong mukha ni Nicole ngayon, agad na pinagsama ni Kai ang mga piraso. Ang kanyang mukha ay naging pula ng galit. Malinaw pa rin niyang naitandaan na ang pagbugbog mula kay Floyd. Ito ay tulad ng isang malalim na memorya. Kaya, ikaw ito. Ikaw maliit na kapatid. Greeted ni Kai ang kanyang ngipin at nais na husayin ang puntos kay Nicole nang bigla niyang natanto. Nanigas ang kanyang katawan. Maghintay. Kailan mo ito ibinigay kay tatay? Kagabi. Nang sinabi ito ni Nicole, ang lahat ng ingay sa silid ay tila nawala. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang ekspresyon ni Kai ay komplikado. Nakakatawa. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay twitched. Ito ba ay isang kilos? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Fine, nanalo ka. Ikaw ay isang kamangha-manghang artista. Kinurot ni Nicole ang kanyang kilay. Hindi ako papayagan ni tatay na pumasok sa showbiz. Sinabi niya na hindi ko kailangang magtrabaho ng husto. Hindi rin may hatid ni Kai ang kanyang sarili sa pagtawa. Madilim ang kanyang mga mata habang tinitigan niya si Nicole. Lil-en, huwag mo akong takutin. Inunat ni Nicole ang isang daliri, itinuro kay Kai, at pinataas ang kilay. Maaari ka lamang maghintay upang mabugbog ni tatay. Bumagsak ang ekspresyon ni Kai. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Tumalikod si Kai upang tumingin sa doktor. Bumantong hininga din ang doktor at gestured para makausap siya sa labas. Tumingin si Kai kay Nicole. Manatili dito. Babalik ako kaagad. Medyo hindi nasisiyahan si Nicole. Gusto niyang tanungin si Kai kung sino ang lalaking iyon sa labas. Napakaganda ng taong iyon. Gayunpaman, bago pa niya ito tanungin, umalis si Kai at ang mga doktor sa silid. Ano ang nangyayari? Nakakuha ba siya ng pinsala sa utak mula sa panganganak? Hinaplos ni Kai ang kanyang ulo at nagkaroon ng kaunting pagkasira. Kabanata 18:18. Nakalimutan lamang ang tungkol sa kanya. Tumayo si Clayton sa labas at tumingin sa doktor na may madilim na titig. Bumantong hininga ang doktor. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay hindi pangkaraniwan, kaya wala sa aming mga inaasahan. Matapos ang isang komprehensibong pagtatasa, ang mga tagapagpahiwatig ng katawan ni Miss Stanton ay unti-unting nakabawi. Dahil siya ay nanganak, ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Kaya hindi mapakali na magkaroon ng lahat ng mga epekto pagkatapos. Pagkatapos nito, lahat ay nahulog sa katahimikan. Malinaw, ginawa nila ang kanilang makakaya, ngunit laging nangyayari ang mga aksidente. Nakita ng doktor ang kanilang mga mukha ng glum at idinagdag, ngunit ang buhay ni Miss Stanton ay hindi na nasa panganib. Maaari siyang mapalabas sa anumang oras, ngunit dapat siyang magkaroon ng wastong pangangalaga sa postpartum. Sa wakas ay naintindihan ni Kai kung bakit ganito ang hitsura ni Clayton kanina. Gaano kakahabag-habag si Clayton matapos malaman na hindi na siya pinatawad ng kanyang asawa. Alam talaga ni Nicole kung paano gawing mahirap ang buhay para sa iba. Tinikom ni Kai ang kanyang labi at tiningnan si Clayton. Kalmado ang mukha ni Clayton. Kung gayon posible para sa kanya na mabawi ang kanyang memorya. Tumango ang doktor. Siyempre, ang pagkawala ng memory ay pansamantala lamang. Kapag ang kanyang katawan ay mabawi, maaaring tumagal ng ilang araw o ilang buwan para maibalik ang kanyang memorya. Ang mukha ni Clayton ay tumaas habang siya ay nagbuntong hininga. Mayroon bang anumang kailangan kong bantayan? Kailangan ba niyang uminom ng anumang gamot? Magkakaroon ba ito ng anumang mga side effects? Sa sandaling iyon, tunay na hinahangaan ni Kai si Clayton. Maaari pa ring hilingin ni Clayton sa doktor para sa mga tagubilin sa pangangalaga sa isang nakakagulat na oras na tulad nito. Dapat itong tunay na pag-ibig. Nang nakabawi si Nicole, dapat sabihin sa kanya ni Kai ang tungkol kay Clayton. Huminga ang doktor ng isang buntong hininga at nagmadali na nagsimulang magbigay ng detalyadong mga tagubilin. Hindi makakainom si Nicole ng labis na gamot dahil sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon. Bukod dito, hindi ito isang hindi matiis na sakit.
Pinakamabuting maghintay ng ilang buwan para mabawi ang katawan ni Nicole bago sila mabagal na gamutin ang pagkawala ng memorya. Tumango si Clayton at napansin ang lahat, pagkatapos ay tumingin kay Kai. Pagkatapos ay papasok muna ako at ipack ang kanyang mga bagay. Maaari mong panatilihin ang kanyang kumpanya for a while. Nag-aalala si Clayton na may iwan si Nicole. Tumango si Kai. Ang dalawang lalaki ay pumasok sa ward isa-isa. Si Nicole ay nasa loob ng pagbabasa ng isang magazine, mukhang nababato. Nang nakita niya sila, tumahimik siya. Ang kanyang mga mata ay huminto sa mukha ni Clayton sa loob ng ilang segundo. Nang makita niya si Kai, pinalawak niya ang kanyang kamay. Nasaan ang aking telepono? Pumunta si Kai at pignagpag ang kamay. Pagkatapos ay naklik niya ang kanyang dila sa kawalang kasiyahan. Mas mahalaga ba ang iyong telepono kaysa sa iyong kapatid? Si Nicole ay sumangot ng mapagmataas. Sasabihin ko kay tatay na binubuli mo ako. Tumingin si Kai kay Clayton na may libangan. Kita mo, ito ang tunay na sarili ng aking kapatid. Isang ngiti na nakasurf sa maputlang mukha ni Clayton. Pagkaraan, nagsimula siyang lumingon at mag-pack up. Tiningnan ni Nicole ang mga aksyon ni Clayton na may sorpresa. Tinikom niya ang labi niya at tiningnan si Kai. Sino siya? At bakit niya hinawakan ang aking mga bagay? Ni-roll ni Kai ang kanyang mga mata at itinuro si Clayton ng same time. Siya ang iyong asawa. Maalala mo siya. Nanlaki ang mga mata ni Nicole sa pagkabigla. May asawa na ako. Tahimik na tiningnan siya ni Clayton. Hindi matanggap ni Nicole ang balitang ito sandali. Ito ay lubos na labis. Tinapik niya ang ulo sa pagkabalisa. Bakit wala akong maalala? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ito ba ay isang biro? Wala akong naalala. Ibinaba ni Clayton ang kanyang mga mata at hindi nagsalita. Nag-flick si Kai ng noo ni Nicole. Bakit ako magbiro tungkol dito? Naaalala mo ang lahat, ngunit kalimutan mo lang siya. Kabanata 18-19. Isang kakaibang pakiramdam. Ang mga salita ni Kai ay hindi sinasadyang nasaktan si Clayton. Ang mukha ni Clayton ay nakasimangot, at tinikom ang kanyang mga labi. Tumingin si Nicole kay Clayton at natagpuan itong hindi kapanipaniwala. Bagaman ang taong ito ay parang uri niya, siya ay isang estranghero sa kanya. Ang pamilyar na ibinigay sa kanya ay malayo sa punto kung saan tatanggapin ni Nicole ang katotohanan ito. Bumantong hininga si Clayton, kinuha ang kanyang telepono, natagpuan ang kanilang larawan sa kasal, at ipinakita ito. Kinuha natin ito sa araw na nakuha natin ang aming lisensya sa pag-aasawa. Maaari mong tingnan ito. Nicole, nawalan ka lamang ng pansamantalang memorya, ngunit legal tayong kasal. Tiningnan ni Nicole ang kanyang telepono at kinuha ang dubiously. Sa larawan, si Nicole ay nakasandal sa tabi ni Clayton. Nakasuot sila ng mga puting kamiseta, at ang ngiti sa kanilang mga mukha ay maliwanag. Ang ilaw sa kanilang mga mata ay nagniningning sa galit na pag-ibig. Hindi ito mukhang pekeng. Alam ni Nicole na kung hindi niya mahal ang lalaking ito, hindi niya siya papakasalan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-ibig ay naramdaman kapwa kakaiba at pamilyar. Para bang nawalan siya ng isang bagay na dating niya. Ngayon na ito ay nasa harapan niya, hindi siya naglakas loob upang kumpirmahin kung ito ay pag-aari nito. Wala siyang memory nito. Ang screen ay naging madilim pagkatapos ng ilang sandali, at hindi niya sinasadyang na-sweep ang screen. Ang susunod na larawan na lumitaw din sa kanya. Si Nicole ay nakaupo sa hapagkainan na umiinom ng gatas nang mangyari siyang tumingin at nakita siyang kumuha ng litrato. Ang ilaw ay nagniningning sa kanyang katawan sa sandaling iyon. Ang kanyang balat ay patas at walang kamali-mali. Maging ang ngiti niya ay nagyelo sa oras. Mayroong ilang milk na mantsa sa sulok ng kanyang bibig. Mukha siyang maislan at malambot, at ang kanyang mga mata ay kumikinang. Masaya siyang nasisiyahan sa mga kaginhawaan ng buhay. Kahit papaano, sa sandaling iyon, naramdaman ni Nicole na lumambot ang kanyang puso. Malinaw at maliwanag ang langit sa araw na iyon, at mainit ang ilaw. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pamilyar na iyon ay sumulong na parang nangyari ito kahapon. Ang ilang mga fragment na imahe ay agad na sumabog sa kanyang isip, ngunit hindi niya ito maiintindihan. Bigla, nagkaroon siya ng masamang sakit ng ulo. Ibinagsak ni Nicole ang telepono, mapatla ang kanyang mukha. Tahimik na kinuha ito ni Clayton at tiningnan ito. Hindi maganda ang pakiramdam mo.
Si Nicole ay nagkaroon ng magandang pakiramdam tungkol kay kanya. Dapat siyang maging isang estranghero, ngunit hindi niya ito tinanggihan. Umiling-iling si Nicole at kinagat ang kanyang mas mababang labi. Hindi. Tumahimik si Clayton at malungkot ang kanyang mga mata sa ilang pagkabigo. Handa na ang lahat. Ikaw ay mapalabas ngayon. Maaari mo bang maglakad sa iyong sarili? Tumanggaw si Nicole. Tumingin si Clayton sa kanyang tiyan at pinigilan siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang isang tao na magdala ng isang wheelchair. Nagtataka si Nicole. Isang wheelchair. Maaari akong maglakad. Nalaman din ni Kai ang detalyeng ito. Bumantong hininga siya, nagpunta, at tinapik ang balikat ni Nicole. Pagkatapos ay kinuha niya ang wheelchair at nakuha siyang umupo dito. No, you can't. You just gave birth, so you can't overexert yourself. Hindi nagsalita si Nicole. Nanganak. May sanggol ako. Si Nicole ay muli sa kawalan ng paniniwala. Hinawakan niya ang tiyan niya. Kahit na parang may mali siya nang maglakad siya ngayon, naisip niya na malalampasan niya ang kakulangan sa ginhawa na ito. Nang narinig niya ang sinabi ni Kai, bigla niyang naramdaman na may mali. Ang pakiramdam ng kahinaan ay hindi sanhi ng isang sakit. Nang makita siyang nalilito at nagulat na mukha, natagpuan lang ito ni Kai na nakakatawa at kaaya-aya. Mahal kong kapatid, hindi ka ba nasasaktan ngayon na mayroon kang asawa at anak pagkatapos magising? Natupad. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay umiikot habang sumulyap siya sa direksyon ni Clayton. Hindi naramdaman ni Nicole na matupad. Naramdaman lamang niya na mayroong isang walang laman na lugar sa kanyang puso tulad ng nakalimutan niya ang isang bagay na napakahalaga. Medyo nag-iisa si Nicole. Umupo siya sa wheelchair at nag-iisip sa bigla ang katotohanan na ito. Kabanata 18:20. Ang aking sanggol. Nagpunta si Kai upang dalhin ang mga bagay ni Nicole habang itinulak ni Clayton ang kanyang wheelchair. Sa sandaling lumabas sila, si Clayton ay nag-drop ng isang kumot at isang scarf kay Nicole na matagal na niyang inihanda. Bago siya nagkaroon ng pagkakataon na tumingin sa labas, tinakpan ng scarf ang kanyang mukha. Mahigpit siyang nakabalot. Ang susunod na segundo, isang pares ng malakas na braso ang sumailalim sa kanya at dinala siya ng paalang. Sa isang sulyap ng isang mata, si Nicole ay inilagay sa backseat ng isang kotse. Narinig niya ang tunog ng pagsasara ng pintuan. Si Kai ay matulungin na nakaupo sa upuan ng pasahero. Lumibot si Clayton sa kabilang panig ng kotse at umupo sa backseat. Wala siyang sinabi habang naayos niya ang kanyang scarf. Ang mga mata na tulad ni Nicole ay nakatitig kay kanya in puzzlement. Ilang sandali, nadama ni Clayton ang paghihimok na ibababa ang kanyang ulo at halikan siya. Gayunpaman, naisip niya ang tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan at natatakot na takutin siya. Kalimutan mo na. Tama lang ang temperatura sa loob ng kotse. Ngumiti si Clayton. Mainit at banayad ang boses niya. Sabihin mo sa akin kung hindi ka komportable. Huwag itago ito sa iyong sarili. Si Nicole subconsciously tumanggo ang kanyang ulo. Dahil siya ay asawa niya, tama lamang para sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Bagaman nadama pa rin si Nicole ng isang maliit na awkward, hindi niya tinanggihan ang kalapitan ni Clayton. Sumulyap si Kai sa salamin sa likuran at nagbuntong hininga. Talagang nag-aalala siya na ang amnesiac Nicole ay gagawa ng isang eksena. Kung nangyari iyon, magiging malungkot si Clayton na ang kotse ay sumampa sa pangunahing kalsada. Biglang nagsalita ang driver. Mr. Sloan, babalik ba tayo sa apartment o sa mansyon ng Stanton? Tumingin si Nicole kay Clayton at mahina ang kulubot ng kanyang mga browser. May pangalawang pagpipilian bukod sa mansyon ng Stanton. Agad siyang naging medyo kinakabahan. Napagtanto ni Nicole na ang apartment na nabanggit ay maaaring kanilang tahanan matapos silang mag-asawa. Ito ay isang kakaiba ngunit pamilyar na bahay. Nicole looked at Kai with pleading eyes. Bagaman siya at ang lalaki sa harap niya ay legal na ikinasal, ayaw pa rin niyang manatili sa kanya dahil wala siyang maalaala. Likas na nakita ito ni Kai, ngunit wala siyang masabi. Kung sinabi ni Clayton na nais niyang ibalik si Nicole upang mabawi, walang mali doon. Hindi rin makakasama ni Clayton si Nicole. May isang sandali ng katahimikan. Magaan ang tinig ni Clayton habang nagsalita siya. Bumalik tayo sa mansyon ng Stanton. Lahat ay huminga ng hininga. Kinurot ni Kai ang kanyang kilay at dahan-daang inayos ang kanyang puso. Mabuti ito.
Si Nicole ay mas pamilyar sa mansyon ng Stanton, kaya mas angkop para sa kanya na mabawi doon. Ano pa, si Floyd at ang sanggol ay nasa bahay. Ang mga mata ni Nicole ay arched habang nakasandal siya sa kanyang upuan at ngumiti. Hindi pinalampas ni Clayton ang ngiti niya. Isang ngiti din ang surface sa kanyang mukha. Ang mga saloobin ni Nicole ay nakikita sa kanyang mukha. Siya ay ibang-iba sa mapagpasyang Nicole sa opisina. Maraming taon na si Clayton sa nakaraan ni Nicole. Ngayon na nakalimutan niya ang lahat, ito rin ay isang pagkakataon para makilala siya muli ni Clayton. This made it all seem more bearable. Dahan-dahan ang takbo ng sasakyan. Espesyal na inutusan ni Clayton ang driver na huwag magmaneho ng napakabilis dahil sa takot sa isang nakamamatay na pagsakay na nagdadala ng kakulangan sa ginhawa kay Nicole. Dahil ito ay masyadong mabagal, nakatulog si Nicole sa kotse. Hindi man lang siya nagising pagdating nila sa Stanton Mansion. Nag-aalangan si Kai kung gisingin siya, ngunit hindi plano ni Clayton na gisingin siya. Hinatak niya pa ang kanyang kumot pataas. Kaya, maaari lamang isara ni Kai. Matapos maghintay ng halos isang oras, ang butler at ang natitira ay nagulat nang makita ang kotse na nakapark doon na walang lumabas. Si Floyd at Grant ay lumabas ng isa-isa. Alam nilang lahat na bumalik si Nicole, kaya handa na ang lahat. Ito ay isang masayang araw. Nag-aalala si Floyd tungkol kay Nicole ilang araw na ang nakakaraan na ang isang mahusay na bahagi ng kanyang buhok ay naging puti. Dahil ligtas si Nicole, si Floyd ay puno muli ng enerhiya. Bago ibababa ni Kai ang bintana upang bigyan ng babala ang mga ito, binuksan ni Floyd ang pintuan ng kotse. Bakit hindi ka makalabas ng kotse, aking baby na babae?